Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1551. Nang makitang tumayo ang matanda, tumayo rin ang mga nakaluhod sa ibaba. Gayunpaman, sa proseso ng pagtayo, maraming tao ang umindayog at muntik ng mahulog. Buti na lang at sinuportahan sila ng mga katabi nila. Kung hindi, baka bumagsak na talaga sila sa lupa. Ang dahilan kung bakit hindi sila makatayo ng tuluyan ay hindi dahil sa namamanhid ang kanilang mga binti sa sobrang tagal ng pagkakaluhod. Sa halip, ito ay dahil nag-uusap lang sila kung paano ibagsak si Huang Feng at magrebelde laban sa kanya. Sa huli, bago pa man sila makabuo ng konkretong plano, lumitaw ang pangunahing salarin. Medyo nakonsensya sila. Tumingin si Huang Feng sa mga taong nanginginig na may pag-aalala at sinabi, "Mga mahal na opisyal, masama ba ang pakiramdam ninyo? Ang opisyal na negosyo ay mahalaga, ngunit ang iyong kalusugan ay mas mahalaga. Gusto mo bang bigyan kita ng bakasyon para makapagpahinga? Panipi, salamat sa iyong pagmamalasakit, kamahalan. Hindi kailangan ng hamak na opisyal na ito." Mabilis na sinabi ng mga opisyal, "Napakarami lang kasi ng inom namin sa handaan, kaya medyo hamina ang loob namin." Oo, iyon lang. Kung ganoon, dapat bawasan ang pag-inom ng aking mga mahal na opisyal. Hindi na kayo bata, kaya't mag-focus kayo sa inyong kalusugan. Kung magkakasakit kayong lahat, sino ang tutulong sa akin na pamahalaan ang bansa? Sabi ni Huang Feng, "Salamat sa iyong pag-aalala, kamahalan." Ang mga taong iyon, hindi alintana kung sila ay taos puso o hindi, lahat ay nagpakita ng pagpapasalamat at yumuko kay Huang Feng. Sapat na ang kanilang husay sa pag-arte para talunin ang mga nasa entertainment industry sa ilang kalye. Ang ilan sa mga tao sa gilid ay orihinal na nag-aalala na maaaring nalaman ni Huang Feng ang tungkol sa kanilang napag-usapan. Sa huli, nang marinig nilang sinabi ito ni Huang Feng, gumaan kaagad ang pakiramdam nila. Kasabay nito, bahagyang ipinagmamalaki nila. Sa katunayan, lahat ng taong naruroon ay mahahalagang opisyal ng korte ng imperial. Kung nais ni Huang Feng na patatagin ang bansa, kakailanganin niya ang kanilang tulong upang pamahalaan. Kung hindi, tiyak na imposibleng umasa kay Huang Feng lamang. Matapos magkaroon ng ganoong pag-iisip, ang mga alalahanin sa puso ng lahat ay nabawasan ng husto. Walang kamalay-malay silang tumayo ng tuwid, at may bahagyang pagmamataas sa kanilang mga mukha. Nang tumingin sila kay Huang Feng, ang kanilang mga mata ay hindi na natatakot at magalang, ngunit may ilang panghahamak. Malinaw, hindi nila akalain na may gagawin si Huang Feng sa kanila. Gusto pa niyang magpabor sa kanila. "By the way, anong pinag-usapan niyo? Nakikita kong masaya kayong nag-uusap. Huwag tumigil, magpatuloy, gusto ko ring makinig." Tumingin si Huang Feng sa lahat ng nakangiti at sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, nanginag ang puso ng lahat. Ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Huang Feng ay bahagyang iniling ang kanyang ulo at sumulyap kay Huang Feng. Nang makitang walang galit sa mukha ni Huang Feng, isang ngiti lamang, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng. Talaga bang hindi niya narinig ang usapan nila at nagtanong lang dahil sa curiosity, o sinasadya niya? Medyo hindi sigurado ang matanda. Nang makita ng mga tao sa ibaba na nakangiti pa rin si Huang Feng, lalo silang nag-relax. Naramdaman nila na si Huang Feng ay kara-rating lang at hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Gaya nga ng sinabi niya, masyado siyang nena sa Imperial Palace, kaya lumabas siya para maglakad-lakad at hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Kung hindi siya ngumingiti ngayon, magagalit siya. Dahil hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa kanilang mga bagay, ano ang dapat ikatakot? Sa pagtugon sa kamahalan, casual lang kaming nag-uusap tungkol sa ilang mga kawili-wiling bagay. Isang opisyal na mas matapang ang tumayo at nagsabi. Sa kabilang banda, ang matandang nakatayo sa tabi ni Huang Feng ay puno ng pagdududa. Ito ay dahil ang bagay na katatapos lang niyang talakayin sa mga opisyal na ito ay isang paghihimagsik. Ito ay isang bagay ng pagkumpiska at pagpuksa. Kaya naman, naging maingat din siya. Ang balita ay tiyak na hindi malalaman ng mga tagalabas. Kaya naman, nagayos siya ng maraming gwardya sa labas para hindi makalapit ang sinuman. Sa huli, direktang pumasok si Huang Feng nang hindi iniulat.
Ito ay tiyak na medyo hindi karaniwan. Kahit na si Huang Feng ang emperador at maaaring hayaan ang mga sundalo na direktang pumasok ng hindi nagre-report, dapat may lihim na nagsabi sa kanya ng maaga. Sa huli, hindi siya nakatanggap ng ganoong mensahe. Sa halip, hinintay niyang lumitaw si Huang Feng sa bulwagan bago niya malaman na dumating na si Huang Feng. Talagang ito ay isang bagay na hindi maisip ng mga tao. Grand Preceptor, may itatanong kami sa iyo. Sa oras na ito, ang boses ni Huang Feng ay tumunog, na pumutol sa ligaw na pag-iisip ng matanda. Kamahalan, ang hamak na paksang ito ay medyo nag-ambala ngayon. Patawarin mo ako, kamahalan. Mabilis na sabi ng matanda. Naku, wala lang. It's just that we are asking you. What interesting things we're talking about just now. However, we see na parang may iniisip ka. Kinaikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata sa matanda at sinabi. Bagamat walang kahit katiting na galit sa mukha ni Huang Feng, nakita pa rin ng matanda ang mahinang hangarin na pumatay mula sa mga singkit na mata ni Huang Feng. Ito ang nagpang-inig sa kanyang puso. Akala niya noong una ay hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa kanilang mga bagay. Sa huli, tila hindi ito ang kaso. Gayunpaman, nang tingnan niyang mabuti si Huang Feng, nalaman niyang wala na ang layuning pumatay. Akala niya mali ang nakita niya. Salamat sa iyong pag-aalala, kamahalan. Walang iniisip ang hamak na paksang ito. Sabi ng matanda. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sinabi niya, bakit hindi mo ipinaalam sa akin na darating ang kamahalan? Talagang karapat-dapat na mamatay ang mga lingkod na iyon sa labas. Talagang hindi nila ako ipinaalam para batiin ko ang kamahalan. I told them not to inform me. Maiksi lang ang daan. We can walk on our own. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Parang kailan lang ay hindi lumitaw sa katawan niya ang hangarin na pagpatay. Kahit ano, kasalanan ng mga yon. Kailangan ko silang turuan ng magandang leksyon at ipaalam sa kanila na mali sila. Hindi sila magkakamali sa hinaharap. Sabi ng matanda. Pagkatapos nun, tumayo siya at sumigaw ng malakas, guards. Napaisip na ang matanda. Tatawagan muna niya ang mga bantay sa labas. Tiyak na tuturuan niya sila ng leksyon. Gayunpaman, kasama ang mga gwardya sa paligid, kung alam talaga ni Huang Feng ang tungkol sa kanilang plano, mayroon siyang maaasahan. Hindi siya mahuhuli ng walang laban. Sa oras na iyon, wala siyang kakayahan na lumaban. Gayunpaman, pagkatapos niyang sumigaw, walang gumagalaw sa labas. Parang walang bantay sa labas. Gayunpaman, alam niyang marami na siyang inayos na bantay sa labas. Usually, basta umubo siya, may papasok. Bakit walang pumasok pagkatapos niyang sumigaw ngayon? Baka may nangyari. Mga bantay. Sigaw ulit ng matanda. May kung anong galit at gulat sa tono niya, nasaan ang mga tao sa labas. Pasok. Gayunpaman, kahit na sinadya niyang taasan ang kanyang boses, wala pa ring ingay mula sa labas. Bukod dito, ang pagtingin sa labas mula dito, ito ay napakadilim. Wala siyang makita. Ang kadiliman ay parang isang dambuhalang halimaw na nilamon ang mga tao, na lalong nagpasindik sa kanyang puso. Kabanata 1552. Kahit anong sigaw ng matanda ng matagal ay walang sumulpot sa labas. Sa oras na ito, ang ibang mga opisyal sa bulwagan ay tila naramdaman na may mali. Grand Tutor, huwag kang sumigaw. Magpahinga ka muna. Sa oras na ito, mahinang sinabi ni Huang Feng, noong kadadating ko lang, nakita kong masyadong pagod ang mga bantay mo sa labas, kaya pinapahinga ko muna sila. Ito, lalong nataranta ang matanda. Kilalang kilala ng matandang ito ang kanyang mga bantay dahil napakahalaga ng mga bagay na tatalakayin ngayong gabi. Sa makatuwid, ang mga taong inayos niyang magbabantay sa labas ay pawang mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Ang mga taong ito ay tapat lamang sa kanya. Hindi man lang sila nakinig sa utos ng emperador. Sila ang kanyang mga tauhan ng pagsasakripisyo. Kung wala ang kanyang utos, hindi sila authors. Walang makapag-utos sa kanila. Kahit na ang kasalukuyang emperador. Bilang resulta, ngayon ay sinabi ni Huang Feng na hayaan ang mga taong iyon na magpahinga. Ito ang nagparamdam sa kanya na may mali. Imposibleng umalis ang mga gwardya na iyon nang walang utos niya. Ito ay masyadong mahirap unawain. May nangyari ba sa mga gwardya sa labas? Sa isip ng matanda, gayunpaman, agad siyang umiling. Ang mga taong iyon ay maingat niyang pinili. Lahat sila ay may magagandang kasanayan.
Imposibleng madali silang makitungo sa iba. Higit pa rito, kahit na sila ay makitungo, imposibleng walang tunog. Ngayon lang, lahat ng nasa loob ay walang narinig na kahit isang tunog ng away sa labas. Sa makatuwid, ang mga taong iyon ay dapat na maayos. Gayunpaman, kung walang mali, bakit hindi sila pumasok pagkatapos marinig ang kanyang utos? Ipinahayag ng matanda na hindi niya ito maisip. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito maisip, kailangan munang harapin ito ni Huang Feng. Anya, talagang nagmamalasakit ang iyong kamahalan sa iyong mga nasasakupan. Noon pa man ay labis akong nag-aalala tungkol sa aking mga nasasakupan. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay malupit at walang prinsipyo. Ako ay mabuti sa kanila, ngunit gusto pa rin nila akong kagatin. Aking minamahal na ministro, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa gayong mga tao? Ito, naramdaman ng matanda na may ipinapahiwatig si Huang Feng, ngunit hindi siya sigurado. Nasabi na lang niya, para sa mga walang pusong bagay, syempre, hindi kailangang maging magalang sa kanila ang kamahalan. Tama, iyon nga ang iniisip ko. Tumayo si Huang Feng at sinabi. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa namatay na opisyal at sinabi, kung gayon, mahal na mga opisyal, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyari sa opisyal na ito? Ito, natigilan ang lahat sa eksena. Nakalimutan na talaga nila na may bangkay pa pala dito. Pumikit lang si Huang Feng sa bangkay na ito, at nakalimutan na nilang lahat ang bagay na ito. Ngayong narinig nilang biglang nagtanong si Huang Feng, hindi talaga nila alam kung paano sisigot saglit. Gayunpaman, mas matanda, mas matalino, mas matalino. Saglit na natigilan ang matanda bago siya nagsabi, kanina, ang hamak na paksang ito at ang iba ay nagiinuman dito nang biglang sumugod ang isang asasin. Gusto ng asasin na iyon na patayin ang hamak na paksang ito. Buti na lang at maagang nadiskubre ng hamak na paksa na ito at nag-alay ng kanyang buhay para protektahan ang hamak na paksang ito. Gayunpaman, ang hamak na paksa na ito ay labis na nagpapasalamat sa akin kay Liu. Nang marinig ng mga nakapaligid na opisyal ang mga salita ng matanda, napuno sila ng paghanga at lihim ding nakahinga ng maluwag. Ganon talaga, masyadong delikado ang eksena kanina. Nakakatakot talaga. Oo, lahat ito ay salamat kay Lord Liu. Si Lord Liu ay matuwid. Kung hindi dahil kay Lord Liu, ngayon lang nasa panganib ang buhay natin. Ang bawat isa ay nagpasalamat sa namatay na si Lord Liu. Hindi nila alam kung ang Panginoong Liu na ito, na pinatay nila, ay magagalit kaya bubuhayin siyang muli kapag narinig niya ang kanilang mga salita sa ilalim ng lupa. Kaya ganyan. Tumango si Huang Feng at sinabi, Grand Preceptor, ang iyong mga bantay dito ay talagang walang kakayahan. Talagang pinapasok nila ang isang asasin. Ang Grand Preceptor ay isang haligi ng Imperial Court. Kung may mangyari sa kanya, ito ay isang malaking kawalan sa Imperial Court. Ang kaligtasan ng Grand Preceptor ay may kaugnayan sa ilang katatagan ng Imperial, mga bantay sa Grand Preceptor. Salamat sa iyong pag-aalala, kamahalan. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, medyo naging kampante ang matanda. Anuman ang mangyari, isa siyang mahalagang opisyal ng korte ng imperial. Kung may nangyari talaga sa kanya, siguradong kawalan ito sa Imperial Court. Gayunpaman, tiyak na hindi niya tatanggapin ang kaayusan ni Huang Feng. Kung ganoon, hindi ba ito katumbas ng paglalagay ng ilan sa mga mata at tenga ni Huang Feng sa paligid niya? Kung gayon, paano niya ito pinaplano? Kaya, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, tungkol sa usapin ng pagpapadala ng mga gwardya, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Pagkatapos ng insidente ngayon, tiyak na pololikasin ko ang mga gwardya sa mansyon. Hindi nagsinungaling ang matanda kay Huang Feng. Gayunpaman, ang pinag-uusapan niya ngayon ay hindi ang assassin, ngunit direktang pumasok si Huang Feng. Ipinakita nito na hindi sapat ang kanyang gawaing bantay. Dapat itong palakasin, lalo na noong naghahanda siyang magrebelde laban kay Huang Feng. Kailangan niyang bigyang pansin ang puntong ito. Dahil hindi ito gusto ng Grand Preceptor, pagkatapos ay kalimutan ito. Si Huang Feng ay napakadaling kausap. Gayunpaman, agad niyang sinabi, Grand Preceptor, ilang mga assassin ang naroon ngayon. Isang tao, sabi ng Grand Preceptor. Kung sinabi niyang napakaraming assassin, tiyak na hindi maniniwala si Huang Feng. Kung tutuusin, hindi naman basta-basta nakapasok ang mansyon niya.
Napakahirap na para sa isang assassin na pumasok. Kung sinabi niyang maraming assassin, hindi lang si Huang Feng ang hindi maniniwala dito, ngunit kahit ang Grand Preceptor mismo ay hindi maniniwala dito. Isa lang. Kung gayon bakit napakaraming sugat sa katawan ni Lord Liu? I'm afraid na sinaksak siya ng 12-dosenang beses diba? Tumingin si Huang Feng sa katawan ni Lord Liu at iniklik ang kanyang dila. Ito, ang matanda ay saglit na nawalan ng masabi. Nauutol niyang sabi, napakalakas ng assassin na iyon. Sa maikling panahon, 12-dosenang beses niyang sinaksak si Lord Liu. Oh, ganun ba? Saka bobo talaga ang assassin na ito. Talagang pinuntirya niya si Lord Liu na pumatay. Sa sobrang tagal, nakapatay na siya ng iba. Sa puntong ito, tiningnan ni Huang Feng ang matanda at mahinang sinabi, halimbawa, ikaw, ang Grand Preceptor. Nagbibiro ang kamahalan. Awkward na ngumiti ang matanda, ngunit medyo naguguluhan ang kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na maaaring may alam si Huang Feng. Ngayong sinabi niya ito, parang pinaglalaroan siya. Hindi ako nagbibiro. Masasabi ko lang na masyadong torpe ang assassin na ito. Sa sobrang tagal ng panahon, hindi niya pinatay ang target niya at 12-dosenang beses niyang sinaksak ang isang walang kaugnayang tao. May mali sa utak niya. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, lumakad siya sa gilid ng isa sa mga opisyal at sinabi, mahal na opisyal, hindi mo ba iniisip iyon? Oo, baliw yang assassin na yan. Ang opisyal ay biglang tinanong ni Huang Feng. Nagpanik siya at hindi alam ang sasabihin. Maaari lamang niyang sundin ang mga salita ni Huang Feng. Makakalusot talaga ang ganyang baliw na assassin. Kailangan kong sabihin, Grand Preceptor, masyadong incompetent ang mga guard sa mansion mo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Kabanata 1553. Oo, ang hamak na paksang ito ay tiyak na sisanayin siya ng mahigpit sa hinaharap. Nagmamadaling sabi ng matanda, gayunpaman, hindi nabawasan ni Katie Ting ang gulat sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay lumilibot din sa paligid, at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Walang pakialam si Huang Feng. Tumingin siya sa opisyal na nagtanong lang at sinabing, mahal kong sakop, ano ang nangyayari sa espada sa iyong kamay? Bakit parang may dugo? Tumutulo pa ang dugo. Hindi naman pwedeng ikaw ang assassin ngayon lang diba? Panipi. Hindi ako. Kakasali pa lang niya sa pagpaslang kay Lord Liu, kaya hindi masamang sabihin na siya ang pumatay. Gayunpaman, sa oras na ito, halata na hindi niya ito maamin. Sa sobrang takot niya ay itinapon niya ang espada sa kamay niya. Yumuko si Huang Feng at kinuha ang espada. Ito ay malinaw na espada ng isang opisyal. Ito ay pinalamutian ng marangya, ngunit ang tunay na kabagsikan nito ay limitado. Sa oras na ito, ang espadang ito ay patuloy na tumutulo ng dugo, kaya hindi nagtagal ay nakita na lamang ng espadang ito ang dugo. Mahal kong paksa, hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin kung bakit ganito? Saan nanggaling ang dugo? Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at nagtanong. Lalong kinabahan ang taong iyon. Namutla ang mukha niya. Kinagat niya ang labi niya at bamulong, hindi ko alam. Pagkasabi noon ay tumingin ang lalaki sa matanda na parang humihingi ng tulong, umaasang matutulungan niya ito. Hindi mo alam. Ang espadang ito ay nasa iyong kamay, at sasabihin mong hindi mo alam. Matigas na sabi ni Huang Feng. Ang matanda ay napalakas na lamang ang sarili at sinabing, kamahalan, ang espada sa kamay ng kasamahan na ito ay may mantsa ng dugo dahil sinaksak nito ang mamamatay tao. Ang dugo rito ay sa mamamatay tao. Oo, kay assassin yan. Ang opisyal ay pinaalalahanan ng matanda at mabilis na sinabi. Yung assassin. Tapos yung dugo sa mga espada sa kamay mo ay sa assassin din. Tumingin si Huang Feng sa iba pang mga opisyal at sinabi. Ngayon lang, dahil gusto nilang ipakita ang kanilang katapatan, sinaksak ng lahat si Lord Liu gamit ang kanilang mga espada. Dahil dito, ang mga espada sa kamay ng lahat ay nabahiran ng dugo. Dahil masyadong mabilis dumating si Huang Feng, hindi pa natutuyo ang dugo sa mga espada. Oo, kamahalan. Sa pagharap sa pagtatanong ni Huang Feng, ang mga opisyal ay nakapagtatagumpay lamang at sumagot. Nakakamangha. Sa labis na ekspresyon, sinabi ni Huang Feng, hindi ko inaasahan na ang mga ministro kung ito ay hindi lamang magaling sa paghawak ng mga gawain sa gobyerno,
ngunit maaari rin talagang sumama sa labanan at pumatay ng kalaban. Mahirap talaga para sa iyo na manatili sa likuran. Paano ito? Bukas, aayusin ko na kayong lahat ay pumunta sa hukbo. Anyway, ang bawat isa sa inyo ay mamumuno sa mga taong nakapaligid doon, upang sugpuin ang mga rebeldeng iyon, nakakainis na makita sila. Kamahalan, nagbibiro ka yata. Napangiti ang lahat ng opisyal at awkward na sinabi. Joke. Nanlamig ang mukha ni Huang Feng. Tumingin siya sa lahat at sinabing, hindi ako nagbibiro. Ang aking mga salita ay ang imperial na kautusan. Naayos na ang usaping ito. Lahat ng naruroon ngayon ay pupunta sa frontline bukas. Walang may iwan. Panipi. Sa puntong ito, tumingin si Huang Feng sa matanda at sinabing, kasama ka dyan, Grand Preceptor. Lahat ay tumingin kay Huang Feng na hindi makapaniwala. Ngayon lang, naisip nilang lahat na nagbibiro si Huang Feng. Hindi nila inaasahan na totoo pala ang sinabi niya. Gusto niya talagang pumunta sila sa frontline. Kailan napunta sa larangan ng digmaan ang mga opisyal na sibil na ito? Hindi banggitin ang pakikipaglaban sa kalaban, mawawala muna ang kalahati ng kanilang buhay. Kung tutuusin, hindi sila bata para maabot ang kanilang kasalukuyang posisyon ngayon. Hindi ito kinaya ng kanilang mga katawan. Bukod dito, maaari rin nilang isipin na kapag pumunta sila sa frontline, maaaring may ilang aksidente. Sa oras na iyon, wala silang kahit na isang lugar upang makahanap ng isang tao upang mga tuwiran. Hindi nakapag-aral ang mga sundalong iyon. Imposibleng mga tuwiran sa kanila. Kamahalan, ito, hindi maaaring ito. Ang ilan sa mga opisyal ay hindi napigil ang umiyak. Ang mga iskolar na ito ay orihinal na minamaliit ang mga hindi nakapag-aral na sundalo. Sa huli, gusto ni Huang Feng na pumunta sila sa frontline at patayin ang kalaban kasama ng mga sundalong iyon. Hindi ba ito naging mahirap para sa kanila? Bakit hindi pwede? Ibig sabihin may mali lang akong nasabi. Sabi ni Huang Feng na may malamig na mukha. Walang bahid ng ngiti mula kanina. Hindi kami. Ang opisyal ay hindi alam kung ano ang sasabihin ng ilang sandali sa ilalim ng tingin ni Huang Feng. Kamahalan, hindi kami natatakot sa kamatayan. Kaya lang wala kaming karanasan. Natatakot kaming masira ang mga plano ng kamahalan. Tumayo ulit ang matanda at sinabing, ayos lang. Ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, Imperial Tutor, masyado kang nag-aalala. Sa oras na iyon, ikaw lang ang magiging mababang antas na opisyal sa frontline. Hindi ka sasali sa paggawa ng desisyon sa digmaan. Kaya naman, hindi mo maaapektuhan ang mga desisyon ko. Casual na sinabi ito ni Huang Feng, ngunit lalo pang natakot ang eksena. Gusto talaga ni Huang Feng na pumunta sila sa frontline. Bukod dito, sila lamang ang mababang antas na mga opisyal na namamahala sa paniningil at paglusob sa mga linya ng kaaway. Ang mga taong ito ay hindi man lang nakapatay ng manok. Paano sila pupunta sa larangan ng digmaan para pumatay ng mga tao? Kung tungkol kay Lord Liu ngayon lang, dulot din ito ng mainit na ulo ng karamihan. Napakahirap para sa kanila na pumatay gamit ang kanilang sariling mga kamay. Kamahalan, pakibalik ang order mo. Nakiusap ang karamihan kay Huang Feng. Hindi ko babawiin ang sinabi ko, mahinang sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya sa matanda at sinabing, alam ito ng Imperial Tutor. Malinaw, ang ibig sabihin ni Huang Feng ay hindi na magbabago ang isip niya nang sabihin niyang gusto niyang hikayatin ang mga negosyante na magsimula ng sarili nilang negosyo. Kahit anong pagtutol ng iba ay hindi pa rin magbabago ang isip niya. Ito ay pareho sa oras na ito. Kamahalan, kung tayong lahat ay pupunta sa harapan, sino ang tutulong sa kamahalan sa pamamahala sa mundo? Hindi inaasahan ng matanda na magiging ganito kalupit si Huang Feng. Lalo siyang natitiyak na dapat may alam si Huang Feng. Kung hindi, bakit basta-basta hahayaan ni Huang Feng ang napakaraming opisyal ng korte na pumunta sa frontline dahil lang sa isang biro? Imperial Tutor, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Bagamat magiging magulo ito sandali, kakayanin ko pa rin. Tiwalang sabi ni Huang Feng. Ang mga taong tinubos niya noon ay hindi lang basta-basta. Napakahusay nila sa paghawak ng mga gawain ng gobyerno. Bilang karagdagan, sila ay umangkop sa panahong ito. Bagamat nawalan sila ng napakaraming opisyal ng biglaan, kumpiyansa pa rin si Huang Feng na panandalian lamang itong magiging kaguluhan.
Kung tutuusin, mas stable na ngayon ang sitwasyon sa Imperial Court. Nag-iba tuloy ang ekspresyon ng matanda. Mas malala pa ang ekspresyon ng iba. Bagamat napagpasyahan na nilang magrebelde laban kay Huang Feng, malinaw na hindi pa ito ang oras. Hindi pa nila naiisip kung ano ang gagawin. Sa huli, direktang inilipat sila ni Huang Feng mula sa kanilang orihinal na posisyon. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan noon. Kabanata 1554, kung ang lahat ay walang pagtutol, kung gayon ito ay napagpasyahan, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon ay aalis na siya. Pagkatapos, parang may naisip siya, bigla siyang tumalikod at sinabing, "Oh, tama, para sa kaligtasan, bago umalis sa Imperial Capital, dapat kayong lahat ay manatili sa tirahan ng Grand Preceptor." Sa tingin ko, maraming bakanteng silid sa tirahan ng Grand Preceptor. Hindi problema ang mag-ayos ng tirahan para sa lahat. Kamahalan, ito. Hindi naintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng sa paggawa nito. Gayunpaman, tila may naintindihan ang matanda. Hindi pinansin ni Huang Feng ang mga taong ito at sinabing, gayon din, pagkatapos makita kung gaano kawalang kakayahan ang mga gwardya sa tirahan ng Grand Preceptor, talagang pinahintulutan nila ang mga mamamatay tao na makalusot. Napagpasyahan kung ayusin ang mga gwardya sa palasyo upang bantayan ang lugar na ito. Lahat ay maaaring manatili dito ng payapa. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa iyong kaligtasan. Ano? Napasigaw ang lahat. Ibig bang sabihin ni Huang Feng ay nasa house arrest sila? Sa wakas ay nakumpirma ng matanda ang mga iniisip sa kanyang puso. Malinaw na may alam si Huang Feng. Kung hindi, hindi siya makakagawa ng ganoong desisyon. Hindi lang niya gustong ipadala ang mga ito sa front line, ngunit nais din niyang isailalim sila sa house arrest. Ito ay malinaw na isang hakbang laban sa kanila. Gayunpaman, hindi alam ng matandang ito kung gaano karaming alam ni Huang Feng tungkol sa kanila. Kung alam niya, bakit hindi niya agad pinatay ang mga ito? Ano, hindi ka ba nasisiyahan sa aking mga kaayusan? Sabi ni Huang Feng na bahagyang nakasimangot. Bakas sa mukha ng lahat ang pag-aalinlangan at takot. Hindi nila alam ang gagawin. Kung talagang isa sa ilalim sila sa house arrest ni Huang Feng, patay na sila. Siguradong ipapadala sila sa front line o palihim na papatayin. Huang Feng, huwag masyadong lumayo. Sa oras na ito, tumalon ang isang opisyal at itinutok ang mahabang espada sa kanyang kamay kay Huang Feng at umungal. Siya ay pinilit sa isang sulok ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay tiyak na alam ni Huang Feng ang kanilang sitwasyon. Lalo na't naghihintay sila ng kamatayan, baka kumilos muna sila. Tinatawag mo ang pangalan ko. Sumulyap si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi sa walang pakialam na tono. Paano kung tawagin kita sa pangalan mo? Nobody ka lang noon, at sa tulong namin naging emperador ka. Ngayon gusto mong sunugin ang tulay pagkatapos tumawid sa ilog, gusto mo kaming patayin. Sabi ng taong iyon. Nang marinig ng iba ang kanyang sinabi ay bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa katunayan, naunawaan ng lahat ang layunin ng pag-aayos ni Huang Feng ngayon. Kung tutuusin, hindi naman sila bobo. Gayunpaman, hindi sila direktang tumalon upang harapin si Huang Feng. Ngayong may tumalon, gusto nilang makita kung ano ang sasabihin ni Huang Feng. Nagsusunog ng mga tulay pagkatapos tumawid sa ilog. Haha, paano kung gusto kong patayin kayong lahat? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa iyong mga bagay. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi may tatagong layuning pumatay. None of you are clean to begin with. Dahil sa mga kontribusyon mo noong nakaraan, naisip kong hayaan na kayong magretiro kapag naging matatag na ang sitwasyon. Bagamat mawawalan kayo ng kapangyarihan sa kasalukuyan, mabubuhay kayo at mamuhay bilang mga mayayamang tao. Sa bandang huli, nakipagsabuatan talaga kayo sa mga taong iyon sa labas at gustong magrebelde sa akin. Akala mo ba wala talaga akong alam? Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Talagang alam mo ang lahat, sabi ng matanda. Dati, naghinala siya na malamang na may alam si Huang Feng. Kung hindi, hindi siya gagawa ng ganoong kaayusan. Isa pa, napakalma niya sa harap ng sitwasyon. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo munang gawin. I know everything about your matter, but I didn't expect na napakaraming tao ang sasali. Sinabi ni Huang Feng, ngunit ito ay mabuti rin.
Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para ibagsak silang lahat, para hindi na kita hanapin isa-isa. Gusto mo talagang ibagsak kaming lahat. Pagkatapos ang Imperial Court ay magugulo. Sabi ng matanda na puno ng kumpiyansa ang tono. Lahat sila ay mahalagang opisyal ng korte ng Imperial. Kung bumabas silang lahat, tiyak na magugulo ang Imperial Court. Bukod dito, ang ibang mga opisyal ay makiramay din sa kanila. Kapag dumating ang oras na iyon, magiging napakahirap para kay Huang Feng na patatagin ang puso ng mga tao. Bilang karagdagan, may mga rebelde at hukbo ng nakaraang dinastiya na nagbanta sa pamumuno ni Huang Feng. Sa makatuwid, hindi pa rin naniniwala ang matanda na makakagawa si Huang Feng ng ganoong kalaking desisyon. Tama na yan, tayong lahat ay mga opisyal ng ikatlo o ikaapat na ranggo pataas. Kung lahat tayo ay bababa, ang Imperial Court ay magugulo. Sabi din ng iba, ito ang kanilang pinagkakatiwalaan noon. Naramdaman nila na si Huang Feng ay hindi makaka-move on sa napakaraming tao ng sabay-sabay. Haha, mataas talaga ang tingin niyo sa sarili niyo. Huang Feng sa wakas ay tumawa. Gayunpaman, natatakot ako na ma-disappoint ka. Gaya ng sinabi ko noon, hindi ako nagkukulang sa mga talento. Pagkatapos mawala kayong lahat, ang Imperial Court ay magugulo sa loob ng ilang sandali, at malapit na itong maayos. Hindi masyadong malaki ang epekto. Ganyan ka ba talaga ka-confident? Tanong ng matanda. Tama na yan. Tumango si Huang Feng at sinabing, sige, hindi ako magsasalita ng kalokohan sa inyong lahat. Sa panahong ito, manatili ka lang dito ng masunurin. Pagkatapos sabihin iyon, gustong umalis ni Huang Feng. Sino ang nakakaalam na ang taong tumalon lang ay biglang sumigaw, mga kasamahan, dahil hindi tayo binibigyan ng daan palabas ng magnanakaw na ito, papatayin muna natin siya. Pagkatapos, buksan mo ang gate ng lungsod at salubungin ang prinsipe pabalik sa kabisera ng Imperial. Tama. Kung patuloy tayong maghihintay ng ganito, kamatayan na lang ang matitira. Hindi natin siya papayagang umalis. Tumalon din ang isa pang tao at sumigaw. Oo, patayin mo siya. Sunod-sunod na sigaw ng lahat. Sa kanilang opinyon, halatang hindi sila binigyan ni Huang Feng ng paraan palabas, at ayaw nilang maghintay sa kamatayan, kaya kailangan nilang lumaban. Ngayong nag-iisa si Huang Feng, nagbigay ito sa kanila ng pagkakataon. Kailangang malaman ng isa na mayroong 20 o 30 sa kanila. Bagamat lahat sila ay mga opisyal ng sibil, bawat isa sa kanila ay may tibak. Si Huang Feng ay isang tao lamang, at wala siyang anumang armas sa kanyang kamay. Sa ilalim ng pagkubkob, tiyak na mamamatay si Huang Feng. Bagamat alam din ng mga taong ito na nagsimula si Huang Feng sa pamamagitan ng pagre-rebelde at dapat ay may ilang martial arts, naramdaman nila na kahit na makapangyarihan si Huang Feng, hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming tao, tiyak na hindi siya kakampi. Gusto mo ba akong patayin? Pagkatapos ay dumating. Sa pagharap sa banta ng maraming tao na may mga sandata, si Huang Feng ay hindi man lang natakot. Ang hitsura ni Huang Feng ay nag-alinlangan sa lahat. Hindi nila alam kung may maaasahan ba siya o niloloko niya sila. Sa isang sandali, hindi sila naglakas loob na sumulong. Walang kikilos. Tapos aalis na ako, sabi ni Huang Feng. Tapos, tumalikod na talaga siya. Nakatalikod siya sa crowd, handa na siyang umalis. Nakatalikod si Huang Feng sa karamihan, at muli niya silang pinag-isipan. Sa wakas, hindi napigilan ng isang opisyal ang sarili. Mainit ang kanyang ulo, at sinaksak niya ang mahabang espada sa kanyang kamay patungo sa likod ni Huang Feng. Nang makitang may kumilos, agad ding ginawa ng 2 taong mas malapit kay Huang Feng. Hindi man umusad ang iba ay nakahanda na rin silang kumilos. Bukod dito, lahat sila ay nagpakita ng malupit na ngiti sa kanilang mga mukha. Naramdaman nila na si Huang Feng ay mamamatay sa ilalim ng 3 mahabang espada sa susunod na segundo. Gayunpaman, nang sasaksakin na ng unang mahabang espada si Huang Feng, biglang tumalikod si Huang Feng, iniunat ang kanyang kanang kamay, at tumpak na inipit ang mahabang espada gamit ang 2 daliri. Pagkatapos noon, gumamit siya ng kaunting puwersa. Nabasag ang mahabang espada na kadalasang ginagamit na palamuti at nabahiran lang ng dugo. Itinaas ni Huang Feng ang kanyang kanang paa at sinipa ang taong hindi napigilan sa oras. Narinig pa ng mga tao sa paligid ang tunog ng mga buto. Nang nasa ere na ang tao,
nagluwa siya ng malaking subo ng dugo. Pagkalapag, umubos siya ng marahas ng ilang beses. Tiningnan niya si Huang Feng nang may takot. Puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata, ngunit wala itong silbi. Sa loob ng ilang segundo, napahiga siya sa lupa, kumaibot ng ilang beses, at tumigil sa paggalaw. Ang mga kahihinatnan ng iba pang dalawang tao na gumawa ng isang paglipat ay hindi mas mahusay kaysa sa unang tao. Dalawang paa lang ang ginamit ni Huang Feng para sipain ang dalawang tao. Ang lugar kung saan sila napadpad ay katabi ng unang tao. Pagkalapag ng tatlong tao ay pumila na sila ng maayos. Ang huling dalawang tao ay namatay din hindi nagtagal pagkatapos nilang mapunta. Biglang tumahimik ang eksena, kahit isang buhok na bumagsak sa lupa ay naririnig. Ang ibang mga opisyal ay tumingin kay Huang Feng nang may takot. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalakas si Huang Feng. 3 talampakan lang ang ginamit niya para pumatay ng 3 tao. At saka, wala man lang siyang sugat. Hindi banggitin ang mga pinsala, hindi man lang ginalaw ng 3 tao ang mga damit ni Huang Feng. May iba pa bang gustong lumipat? Kung hindi, aalis na ako. Gabi na, tumingin si Huang Feng sa karamihan at mahinang sinabi. Ang mga taong iyon na tiningnan ni Huang Feng ay walang kamalay-malay na ibinaba ang kanilang mga ulo. Hindi sila naglakas loob na tumingin kay Huang Feng. Sa oras na ito, labis silang natatakot kay Huang Feng. Ang mga pamamaraan ni Huang Feng ngayon ay talagang natakot sa kanila. Nagulat din ang matanda. Dati, minamaliit niya si Huang Feng, ang emperador. Pakiramdam niya ay wala siyang utak at tanging pagsasaka lang ang alam. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas siya. Napatay niya ang 3 tao na may 3 paa. Ito ay hindi narinig. Nang makitang walang nang ahas na gumawa ng ingay, tumalikod si Huang Feng at umalis. Sa pagkakataong ito, nang makita ang likod ni Huang Feng, walang nang ahas na mag-isip ng palihim na pag-atake. Pinanood nilang umalis si Huang Feng. Walang kumibo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? After a long time, may nagsalita sa wakas. Oo, ano ang dapat nating gawin? Ito ang problema na kailangan nilang lutisin ngayon. Kung alam naming mangyayari ito, hindi sana kami magre-rebelde. Masyadong makapangyarihan ang Huang Feng na iyon. Oo, hindi siya tao. 3 paa ang pinatay niya. Nakakatakot talaga. Ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Bilasan mo at mag-isip ng paraan para makaalis. Panipi, mag-isip ng paraan. Siguradong hindi niya kami papayagang umalis dito. Kasalanan mo ang lahat. Ayokong magrebelde. Kasalanan mo ang lahat. Panipi, ako rin. Originally, wala siyang gagawin sa amin. Hindi man niya may patuloy ang pagiging opisyal. At least mapanatili niya ang buhay niya. In the end, mawawalan siya ng buhay. Yan ang sarili mong desisyon. Ano pa ang silbi ng pagsisihan mo ngayon? Sa tingin mo ba makikinig siya sa'yo? Panipi, lalong naging magulo ang eksena. May mga reklamo, panghihinayang, akusasyon, at lahat ng uri ng mga bagay. Ang parehong bagay ay na ang lahat ay napuno ng takot para sa hinaharap. Kabanata 1555, tama na. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Ang Grand Preceptor ay umungal. Naiinis na siya na nakita ni Huang Feng ang kanyang plano. Ngayong nagkakagulo pa ang mga taong ito dito, mas lalo siyang nenas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay walang silbi ang kanyang pagsigaw. Dati, basta nagsasalita siya, tiyak na makikinig sa kanya ang mga taong ito. Kung tutuusin, naging opisyal na siya sa loob ng maraming taon at may mga estudyante sa buong bansa. Siya ay may napakataas na prestihiyo sa opisyal, at ang iba pang mga opisyal ay kailangang magbigay sa kanya ng ilang mukha ng higit pa o mas kaunti. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nabigo siya. Walang epekto ang mga sigaw niya. Nag-aaway pa yung iba. Ang ilan sa kanila ay nagrereklamo pa sa isa't isa at may balak makipag-away. Ang mga iskolar na ito na karaniwang banayad at may kultura ay sa wakas ay pinunit ang mapagkunwari na maskara sa kanilang mga mukha sa harap ng panganib na nagbabanta sa buhay. B*****, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tumahimik ka. Galit na galit ang Grand Preceptor kaya hinampos niya ng ilang beses ang mesa. Saka lang medyo tumahimik ang eksena. Hindi ka papatay. Bakit ba nanggugulo kayong lahat? Galit na sabi ng matanda. Ngunit kapag naipadala na tayo sa larangan ng digmaan, tiyak na mamamatay tayo. Alam ni Huang Feng na magre-rebelde tayo.
Tiyak na hindi niya tayo pababayaan. Tama, isa itong malaking krimen na hahantong sa pagkakakumpiska ng ari-arian at pagkalipol ng pamilya. Malapit na tayong mamatay. Nang makitang malapit ng mag-away muli ang eksena, muling sinabi ng matanda, hindi pa tayo nakakapunta sa larangan ng digmaan. May oras pa. Sinong may sabi na tiyak na mamamatay tayo? Panipi, Grand Preceptor, may ideya ka ba? Tama, Grand Preceptor, palagi kang maraming ideya. Ano ang dapat nating gawin sa pagkakataong ito? Grand Preceptor, please give me an idea. Ayoko pang mamatay. Ang iba pang mga opisyal ay tila natagpuan ang kanilang gulugod. Mabilis nilang pinalibutan ang Grand Preceptor at sunod-sunod na nagtanong. Don't panic. Walang kwenta kung magpanik ka ng ganito. Sabi ng matanda, bagaman hindi ko alam kung bakit hindi tayo pinapatay ni Huang Feng ngayon, hanggat hindi tayo patay, may pag-asa. Kaya mo bang lutisin ang problema sa pamamagitan ng pagsigaw dito? Sa mga oras na ito, talagang tahimik ang eksena. Naunawaan ng lahat na hindi ngayon ang oras para sisihin at magreklamo. Ang bawat isa ay kailangang humanap ng paraan upang malampasan ang mahirap na sitwasyong ito ng magkasama. Malinaw, ang Grand Preceptor ang pinakamalamang na tao na tumulong sa kanila na malutas ang kanilang kasalukuyang suliranin. Huwag kang magmadali, lumabas tayo at tingnan natin. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng pagkakataong umalis sa lugar na ito, sabi ng Grand Tutor. Tumango ang lahat. Bagamat sinabi ni Huang Feng na ang mga gwardya ng palasyo ay itinalaga upang palibutan ang lugar na ito, hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata at hindi nila alam ang partikular na sitwasyon. Bukod dito, gusto rin ng Imperial Tutor na makita kung ano ang nangyari sa kanyang mga bantay. Bakit hindi nila pinigilan si Huang Feng noon? Bakit hindi nila pinigilan si Huang Feng nang ang mga gwardya ng palasyo ay itinalaga upang bantayan ang mansyon? Sumunod ang lahat sa likod ng matanda. Paglabas na pagkalabas nila ng hall ay may nakita silang mga taong nakahandusay sa lupa. Ang mga taong ito ay nakasuot ng uniforme ng mga bantay ng Grand Preceptor's Mansion. Nang makita ng matanda ang sitwasyong ito, nabigla siya at dali-daling pumunta sa harap upang suriin. Ang resulta ay lalo siyang nagpanik. Ang mga taong ito ay patay na lahat. Bukod dito, lahat sila ay napatay sa isang suntok. Ang mamamatay tao ay hindi gumamit ng pangalawang suntok. Ang mas nakakatakot ay ang mga taong ito ay patay na lahat sa labas ng bulwagan. Nasa loob sila, ngunit wala man lang ingay. Siya nga, dapat ginawa niya. Devil siya. Sa mga opisyal na sumunod palabas, may tunguro sa mga bangkay sa lupa at sumigaw ng kinakabahan. Kahit na ang iba ay hindi sumisigaw tulad niya, lahat sila ay nagpakita ng takot na ekspresyon. Malinaw na pinatay ni Huang Feng ang mga bantay ng Grand Preceptor's Mansion ng tahimik, na nagparamdam sa kanila ng takot. Okay, tumigil ka na sa pagsigaw. Tumayo ang matanda at namumutla ang mukha. Mas naiintindihan niya ang katakutan ni Huang Feng kaysa sa iba. Dapat itong malaman na ang mga taong ito na nagbabantay sa labas ay ang kanyang ganap na mga pinagkakatiwalaan. Lahat sila ay mga taong nagsasakripisyo ng Grand Preceptor's Mansion. Ang kanilang mga kasanayan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang mga taong ito na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao ay pinatay ni Huang Feng ng tahimik. Mas naiintindihan ng matanda ang tungkol sa katakutan ni Huang Feng. Bukod dito, ang mga lalaking ito ng sakripisyo ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersang panlaban sa Grand Preceptor's Mansion. Ngayong patay na sila, labis pa rin ang kanyang pagkabalisa. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang mabalisa. Dir-diretsyong lumabas ang matanda, at sumunod din ang mga opisyal sa likuran niya. Sa huli, wala silang nakitang mga gwardya ng palasyo sa Grand Preceptor's Mansion. Dahil dito, medyo naghinala sila. Si Huang Feng ay hindi gustong makipagbiruan sa kanila noon. Gayunpaman, nang buksan nila ang pinto at handa nang lumabas, nalaman nilang may mga bantay na may mga espada na nakatayo sa labas ng pinto. Seryoso ang itsura ng mga yun. Nang makita nilang bumukas ang pinto ng mga tao, agad nilang binunot ang kanilang mga espada. Bagamat hindi sila umimik, halatang-halata ang kahulugan. Walang makalabas. Nang makita ang sitwasyong ito, agad na isinara ng mga tao ang pinto. Pagkatapos noon, may mga hindi sumuko. Lumipat sila sa ibang lugar at umakyat sa pader.
Sa huli, nalaman nilang may mga bantay din sa labas ng pader. Masasabing ang buong Grand Preceptor's Mansion ay naging isang malaking hola. Walang makaisip na lumabas. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Muling bumalik ang karamihan sa naunang tanong. Huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Grand Preceptor, mayroon pa akong ilang mga gwardya sa mansyon. Kung walang ibang pagpipilian, hihilingin ko sa kanila na tulungan tayong makawala sa kumukulong. Bagamat maraming mga gwardya sa labas, ang mga gwardya sa aking mansyon ay hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi ito magiging problema para sa kanila na protektahan tayo at lumabas. Nang marinig ito ng lahat, nakahinga sila ng maluwag. Hanggat may pag-asa, ayos lang. Gayunpaman, naisip nila kaagad ang mga gwardya na namatay sa kaunos-lunos sa labas ng bulwagan. Nag-aalala sila sa kanilang mga puso kung makakawala sila sa pagkubkob. Ang Grand Preceptor ay halatang hindi gaanong nagtitiwala sa mga gwardya sa kanyang mansyon. Kung tutuusin, tahimik silang pinatay noon. Malinaw, hindi niya naisip na si Huang Feng lang ang gumawa nito. Nangangahulugan iyon na may iba pang mga Panginoon sa palasyo. Sa kasong ito, magiging mahirap para sa kanila na mag-break out. Huwag kang mag-alala, kukontaken ko ang mga general sa labas. Magpapadala sila ng mga tao para iligtas tayo. Sabi ng matanda, tama yan, nagliwanag ang mga mata ng karamihan. Totoong nakakulong sila dito, ngunit maaaring dumating ang mga tao sa labas at iligtas sila. Bawat isa sa kanila ay isang mahalagang opisyal sa korte ng imperial at may kani-kanyang koneksyon. Tiyak na mailigtas nila sila mula sa labas. Sa pag-iisip nito, medyo natuwa ang mga tao. Tila nakita na nila ang eksena ng pagtakas nila. Kabanata 1556. Hindi nagtagal, lumipad ang ilang carrier na kalapati palabas ng Grand Preceptor's Mansion. Marahil ay dahil sa gabi, ngunit ang mga gwardya ng palasyo na nagbabantay sa labas ay hindi nakita ang mga tagapagdala ng kalapati. Ito ay nagpasigla sa lahat ng nasa Grand Preceptor's Mansion. Nakita na nila ang pag-asang makalabas. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay hindi nagtagal pagkatapos lumipad palabas ang mga kalapati, nalaman ni Huang Feng ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos, tumingin siya sa madilim na langit at ngumiti. Nang bumalik si Huang Feng sa palasyo, hindi pa nagpapahinga ang mga babae. Sa halip, nakaupo sila sa pavilion sa hardin ng palasyo, umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan. Napapaligiran sila ng mga katulong ng palasyo na naglilingkod sa kanila. Ang mga katulong ng palasyo ay nakatayo ng medyo malayo, ngunit hindi sila nakaapekto sa pag-uusap ng mga babae. Sa oras na ito, ang mga kababaihan ay nakasuot ng brocade na damit ng mga imperial na concubines, na nagpaganda at gumagalaw sa kanila. Bukod dito, mayroon silang mas klasikong auras sa kanila. Hindi ka pa ba nagpapahinga? Lumapit si Huang Feng at ngumiti. Hindi pa, napakaganda ng gabi ngayong gabi. Hindi mo makikita ang napakagandang gabi sa aming lugar, sabi ni Suyamo habang nakatingin sa buong buwan sa kalangitan at sa hindi mabilang na mga bituin. Oo, matagal na akong hindi humahanga sa buwan at mga bituin, sabi din ni Tang Mazo. Bagamat maaari din nilang hanggan ang buwan sa villa ni Huang Feng, ang Jiangzhou ay isang maunlad na lungsod kung tutuusin. Ang polusyon sa hangin ay mas seryoso. Sa makatuwid, kapag tiningnan nila ang buwan at mga bituin sa kalangitan, sila ay magiging medyo malabo. Ito ay hindi kasing linaw dito. Ang sarap talaga ng hangin dito. Kinuha ni Huang Feng ang isang piraso ng pastry at sinabi, pagkatapos ng lahat, ito ay ang Imperial Palace. Kahit na ang culinary skills ng Imperial Chef dito ay hindi may kukumpara kay Huang Feng na may Book of Immortals, siguradong hindi sila masama. Maihahambing sila sa mga chef ng 5-star hotel sa Earth. Bukod dito, maraming Imperial Chef sa Imperial Palace. Ang ilan ay dalubhasa sa pagluluto ng isda, ang ilan ay dalubhasa sa paggawa ng sopas, at ang ilan ay dalubhasa sa paggawa ng mga pastry. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang iba pa ay nag-enjoy pa rin dito. Tapos ka na ba sa negosyo mo? Tanong ni Bai Xiaoro. Alam ng lahat ng kababaihan na lumabas si Huang Feng para harapin ang ilang bagay ngayong gabi. Well, almost. Nailabas na ang pain. Hintayin mo na lang na makuha ng isda ang pain. Hindi ko lang alam kung ilang isda ang mahuhuli this time, mahinang sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, halos ipinaliwanag ni Huang Feng ang nangyari ngayong gabi. Ilang araw nang nandito ang lahat,
kaya alam nila ang tungkol sa mga bagay na ito. Alam din nila na haharapin ni Huang Feng ang mga bagay na ito ngayong gabi. Hindi mo sila pinatay on the spot dahil gusto mong akitin ang mga kasabwat nila. Sabi ni Suyamo, kung tungkol sa pagpatay ng mga tao, maliban kay Bai Xiaoro, walang sino man sa mga babae ang personal na gumawa nito. Gayunpaman, hindi sila naiinis kay Huang Feng at Bai Xiaoro na pumatay ng mga tao dahil kilala nila ang karakter ni Huang Feng at Bai Xiaoro. Ang mga taong pinatay nila ay dapat na mga taong nararapat mamatay. Bukod dito, ang likas na katangian ng trabaho ni Huang Feng at Bai Xiaoro ay nagpasya rin na dapat silang pumatay ng mga tao. Kung hindi, papatayin sila ng iba. Lalo na si Huang Feng, lumipad siya sa iba't ibang espasyo. Ang mga puwang na iyon ay hindi katulad ng China sa Earth na mapayapa at maunlad. Sa makatuwid, upang mabuhay at magkaroon ng mas mahusay na pag-unlad, hindi maiiwasang patayin ni Huang Feng ang mga tao. Sa makatuwid, matagal nang tinanggap ng mga kababaihan ang mga bagay na ito. Wala silang kahit katiting na pagtutol sa pagpatay ni Huang Feng ng mga tao. Oo, sinabi ni Huang Feng, noon, dahil ang nakaraang dinastiya ay katatapos lang ibagsak, ang sitwasyon ay hindi matatag, at wala akong maraming opisyal ng sibil sa ilalim ko, kaya pansamantala kung pinabayaan ang mga opisyal na iyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na palagi ko silang pababayaan. Ngayon, naghanda na ako ng ilang tao, at ang mga taong ito ay nais ding maghimagsik laban sa akin. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay aalisin ko ang mga opisyal na ito sa loob ng maraming taon, at matagal nang nakaugat sa hukuman, kaya't ayoko muna silang patayin at akitin ang kanilang mga kasabwat, pagkatapos ay papawiin ko sila ng isang beses, upang wala nang matitirang bakas, at pagdating ng panahon, sila ay palihim na lalaban sa akin. Plano nga ni Huang Feng na gawin ito. Ang mga taong iyon ay pawang mahahalagang opisyal ng nakaraang dinastiya, kaya dapat maraming kasabwat. Madali para sa kanya na patayin ang mga taong ito, ngunit kung mananatili ang mga kasabwat na iyon, maaari nilang labanan siya sa hinaharap at gumanti sa kanya. Kaya naman, sa pagkakataong ito, iniwan muna niya ang mga ito ng buhay at hinayaan na magpakita ang kanilang mga kasabwat. Pagkatapos, papatayin niya silang lahat ng sabay-sabay. Ang pag-alis ng carrier na kalapati ay nagpatunay din na tama ang hula ni Huang Feng. Ang mga taong iyon ay malinaw na hindi uupo at maghintay ng kamatayan. Dapat ay ginamit nila ang kanilang mga koneksyon. Susunod, kailangan lang niyang makita kung anong uri ng mga tao ang lalabas. Mukhang hindi maiiwasan ang kaguluhan. Tumango si Bai Xiaoro at sinabi, sabi ni Huang Feng. Nga pala, yung mga taong kumakalaban sa'yo sa labas, paano mo sila haharapin? Tanong ni Suyamo. Plano kong personal na pamunuan ang tropa at harapin sila. Alam ni Huang Feng na si Suyamo ay nagsasalita tungkol sa mga rebelde sa labas at sa mga general ng nakaraang dinastiya. Siguradong hindi hahayaan ni Huang Feng ang mga taong iyon na patuloy na kalabanan siya sa labas. Sa pagkakataong ito, tiyak na haharapin niya ang mga ito. Paano kung pupunta din tayo? Saglit na nag-alinlangan si Suyamo at sinabing, walang saysay na manatili sa palasyong ito. Nakita ni Huang Feng na ang mga babae, kasama na si Suyamo, ay inaabangan ang lahat. Kaya sinabi niya, oo naman, ngunit pagdating ng panahon, mas mabuting magbihis ka bilang isang lalaki. Hindi nag-alala si Huang Feng sa kaligtasan ng kababaihan. Pagkatapos ng lahat, bukod kay Luzuan, ang iba sa kanila ay may panloob na enerhiya. Ang mga normal na sundalo ay walang kapantay para sa kanila. At saka, kahit may mangyari, ibabalik lang sila sa totoong mundo kanina. Walang dapat ikabahala. Hindi yun problema. Mabilis na sumagot si Suyamo. Natuwa din ang ibang mga babae. Kahit na ang palasyo ay napakalaki at maluho, ito ay medyo nakakainip na manatili sa palasyo. Para itong malaking selda ng bilangguan. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi sila komportable. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong umalis ni Ning Wushuang. Let me remind you first. A war with cold weapons is very cruel. Kung hindi mo matiis, manatili ka na lang sa likod. Hindi na kailangang pumunta sa frontline, sabi ni Huang Feng. Sagot ng mga babae. Bagaman hindi sila nakakita ng digmaan na may malamig na sandata sa kanilang sariling mga mata, nakita nila ito sa telebisyon. Ito ay isang labanan ng harapan.
Siguradong magiging madyugo ang eksena. Sa totoo lang, hindi naman talaga nila binalak na pumunta sa front line. Gusto lang ni Huang Feng na pumunta ng personal at ayaw nilang manatili sa palasyo. Iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang sumama. Matapos maayos ang talakayan, ang mga kababaihan ay nagsimulang masayang nag-uusap tungkol sa larangan ng digmaan. Lahat sila ay nabuhay sa isang mapayapang panahon at hindi pa nakakita ng sinaunang digmaan sa kanilang sariling mga mata. Gayunpaman, sa kalaunan, malalaman nila na ang tunay na digmaan ay hindi kasing ganda ng inaakala nila. Kabanata 1557. Kinaumagahan, tulad ng inaasahan ni Huang Feng, napakaingay. Kung tutuusin, sa maluwag na bulwagan, mahigit kalahati ng mga tao ang biglang nawala. Ito ay sapat na upang sorpresa ang natitirang mga tao. Dahil inilihim ni Huang Feng ang nangyari kagabi, hindi alam ng iba ang nangyari kagabi. Siyempre, hindi kasama ang mga kasabwat ng mga opisyal na inilagay niya sa house arrest. Pagkatapos ng pagsisimula ng korte ngayong umaga, marami sa mga natitirang opisyal ang nagkagulo, nagtatanong kung saan nagpunta ang mga hindi sumipot. Kaugnay nito, hindi ito itinago ni Huang Feng. Direkta niyang sinabi na ang mga taong iyon ay gustong magrebelde at isinailalim niya sa house arrest. Hindi inaasahan ni Huang Feng na sa sitwasyong ito, maraming tao ang namamagitan para sa mga taong iyon, na nagsasabing sila ay nalilito at nakukulam. Ang mga taong iyon ay mahalagang opisyal ng korte ng imperial. Para sa Imperial Court, para kay Huang Feng, marami silang isinakripisyo. Hindi sila dapat ilagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay ng Madalian nang walang anumang ebidensya. Walang sinabi kaagad si Huang Feng sa mga taong ito na namamagitan. Kahit ang ekspresyon niya ay hindi nagbago, naalala lang niya ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito. Dapat itong mga taong ito ang kasabwat ng mga taong iyon kagabi. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado si Huang Feng kung ang mga kasabwat ng mga taong iyon ay lumabas na. Dahil dito, hindi agad sinabi ni Huang Feng ang kanyang opinyon. Ang sabi lang niya ay pag-iisipan niya. Ang tugon ni Huang Feng ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tao. Sa makatuwid, sa mga susunod na araw, palaging may mga taong humihiling na makita si Huang Feng at namamagitan sa kanya. Ang mga taong ito ay mahalagang opisyal din ng korte ng imperial. Hindi mababa ang kanilang katayuan. Sa kanilang opinyon, kung magsasama-sama ang mga taong ito upang mamagitan, anuman ang mangyari, kailangang magbigay ng mukha si Huang Feng. Kung hindi, kung maalis ang mga taong ito, hindi magiging maraming tao sa court sa umaga. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga taong ito ay sa mga araw na ito, si Huang Feng ay gumagawa din ng mga pagsasaayos at patuloy na nagpo-promote ng mga taong ipinagpalit niya. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay limitado pagkatapos ng lahat. Si Huang Feng ay hindi makapagpatuloy sa pagpapalitan ng walang katapusang. At saka, kahit magpalit siya ngayon, hindi niya ma-promote ang mga ito ng sobrang taas. Sa makatuwid, sinamantala din ni Huang Feng ang pagkakataon na i-promote ang ilang may kakayahang tao na hindi dumating para mamagitan. Sa ganitong paraan, kahit na may kakulangan pa rin ng mga tao, ang sitwasyon ay higit na mas mabuti. Kasabay nito, iniimbestigahan pa rin ni Huang Feng ang mga pagkakakilanlan ng mga dumating upang mamagitan at ang kanilang relasyon sa mga nasa ilalim ng house arrest. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay sa mga taong ito, mayroon talagang mga general ng militar, at maging ang mga general ng nakaraang dinastiya na sumuko lang. Ang mga taong ito ay may magandang relasyon sa mga nasa ilalim ng house arrest. Dahil dito, medyo mapagbantay si Huang Feng. Sabay lihim niyang pinalakas ang mga bantay sa labas ng Grand Preceptor's Mansion. Kung tutuusin, ang mga general ng militar na ito ay hindi tulad ng mga opisyal ng sibil. May mga personal na gwardya sa paligid nila. Mukhang malapit na itong matapos. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Huang Feng na walang mga bagong tao na dumating upang makiusap. Sa mga araw na ito, kakaunti lang ang dumating para makiusap. Pakiramdam niya ay oras na at handa na siyang isara ang lambat. Sa sandaling nagpasya si Huang Feng na isara ang lambat, ang kanyang mga aksyon ay napakabilis at mabangis. Ang mga taong iyon ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago sila arestuhin ni Huang Feng. Naging mahirap para sa mga taong iyon na tanggapin. Kung tutuusin, lahat sila ay mahahalagang opisyal ng Imperial Court. Lahat sila ay naaresto bigla.
Hindi ba kailangan ni Huang Feng ng mga tao para harapin ang mga gawain ng gobyerno? Siya ba mismo ang haharap sa lahat? Hindi ba siya mapapagod hanggang mamatay? Gayunpaman, hindi alintana kung pinag-isipan nila ito o hindi, sila ay naaresto. Ang mga taong ito ay hindi malinis. Gustong hanapin ni Huang Feng ang kanilang kahinaan, kaya hindi ito nagtagal. Wala sa kanila ang napinsala. Ang mga opisyal sa Grand Preceptor's Mansion ay hindi alam na ang mga taong iyon ay naaresto. Nananaginip pa rin sila na tutulungan sila ng mga tao sa labas na makiusap at iligtas sila. Dapat malaman na ang mga taong iyon na nagsusumamo ng sama-sama ay isang malaking puwersa. Kasama ang mga taong ito, sapat na ito upang maalog ang pundasyon ng buong korte ng imperial. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na baliwalain ito. Sa makatuwid, sila ay lubos na kumpiyansa. Anong nangyayari? Bakit 2 araw na tayong walang natatanggap na balita mula sa labas? Sa Grand Preceptor's Mansion, nagsimulang mataranta ang ilang tao. Nasa ilalim sila ng house arrest, at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ay sa pamamagitan ng mga carrier na kalapati na iyon. Kahit na ito ay hindi masyadong maginhawa, ito ay higit na nakatago. Palagi nilang iniisip na ang kanilang pag-uugali ay hindi natuklasan ni Huang Feng, kaya sila ay lihim na masaya. Ang mga tao sa labas ay sasabihin din sa kanila ang balita mula sa labas sa pamamagitan ng mga kalapati na tagadala. Ito ay nagpadama sa kanila ng labis na pagmamalaki. Nadama nila na sila ang uri ng mga tao na hindi na kailangang lumabas at alam ang mga gawain sa mundo. Nagplano sila ng mga estratehiya at nagpasya silang tagumpay libu-libong milya ang layo. Gayunpaman, hindi sila nakatanggap ng anumang balita mula sa labas sa loob ng 2 magkasunod na araw, na naging sanhi ng kanilang pakiramdam na medyo abnormal. Nagtaka pa nga ang ilang tao kung may nangyari ba sa mga tao sa labas. Kung tutuusin, ang paraan ni Huang Feng sa paggawa ng mga bagay ay napakagulo. Naglakas loob siyang makipagsapalaran sa pagyanig sa pundasyon ng korte ng imperial at sabay-sabay na arestuhin silang lahat. Ang ganitong kabaliwan na aksyon ay hindi inaasahan. Dahil dito, nagkaroon ng pagdududa ang mga taong ito. Sa sandaling ito, biglang lumipad ang isang carrier na kalapati at tumpak na damapo sa braso ng Grand Preceptor. Kinuha ng Grand Preceptor ang sulat na nakatali sa binti ng carrier na kalapati. Gayunpaman, pagkatapos basahin ito, ang kanyang mukha ay napakapangit. Grand Preceptor, anong nangyayari? May nangyari ba sa mga tao sa labas? Grand Preceptor, sabihin mo. Nang makita ng iba ang pangit na ekspresyon ng Grand Preceptor, naisip nila na nakatanggap siya ng masamang balita. Lalo silang nag-alala. Gayunpaman, ang Grand Preceptor ay nanatiling tahimik, na nagpabalisa sa kanila. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang Grand Preceptor ay huminga ng malalim at sinabi na may masalimuot na ekspresyon, "Kamahalan, talagang minamaliit kita noon. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong katapangan. Hinahangaan ka ng matandang ito." Panipi, Grand Preceptor, anong nangyayari? Ang biglaang pagbuntong hininga ng Grand Preceptor ay lalong nagpagulo sa lahat. Tama ang hula mo, may nangyari sa mga tao sa labas. Lahat sila ay naaresto. Ngayon, walang nang ahas na makiusap para sa atin, sabi ng Grand Preceptor sa lahat. How dare he? Paano naging ganito? Bakit ito nangyayari? Panipi, tapos na tayong lahat. We're dead this time. Matapos marinig ang mga salita ng Grand Preceptor, namula ang mukha ng lahat. Ang mga tao sa labas na nakiusap para sa kanila ay inaresto. Nangangahulugan iyon na walang maglalakas loob na magsalita para sa kanila, maliban sa mga taong gusto ring mamatay. Malinaw, ito ay imposible. At kung walang nagsasalita para sa kanila, sila ay patay na. Sa kanilang mga kasanayan, imposibleng makalusot sa pagkubkob sa labas at makatakas. Sa makatuwid, maaari lamang nilang hintayin ang kamatayan. Ano ba ang pinapanik mo? Hindi pa tayo nakakapunta sa guillotine. Galit na sabi ng Grand Preceptor na aresto na ang mga iyon, ngunit hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakalabas. Noong una, ayaw kong gawin ang hakbang na ito, ngunit ngayon, tila wala na tayong magagawa kundi ang umalis. Kabanata 1558, Imperial Tutor, ano pang ideya ang mayroon ka? Sabihin mo sa amin dali. Tama na, Imperial Tutor. Huwag mo kaming i-suspend sa mga oras na ito.
Imperial Tutor, ano pang ideya ang mayroon ka? Ang iba ay sumuko na, ngunit nang marinig nila ang sinabi ng Imperial Tutor, agad silang nabuhayan. Kung tutuusin, ayaw nilang mamatay. Ngayong may pag-asa pa, tiyak na hindi sila susuko. Sa pagkakataong ito, ang mga taong hinihingi ko ng tulong ay hindi lamang mga opisyal ng sibil, kundi pati na rin ang mga general ng militar. Alam din ng Imperial Tutor na ang kasalukuyang sitwasyon ay apurahan. Ang kanilang buhay ay nasa panganib anumang oras, o sila ay ipapadala sa frontline upang mamatay, kaya hindi niya pinananatiling suspense ang mga ito. Mga general ng militar, medyo nataranta ang iba, dapat malaman na sa kasalukuyang panahon, ang katayuan ng mga general ng militar ay medyo mababa, at ang mga opisyal ng sibil sa pangkalahatan ay mas marangal. Mataas din ang kanilang katayuan, kaya karaniwan nilang hinamak na makihalubilo sa mga general ng militar na iyon. Walang inaasahan na sa mga taong humingi ng tulong ang Imperial Tutor sa pagkakataong ito, mayroon talagang isang general ng militar. Bukod dito, ang isang general ng militar na maaaring humingi ng tulong sa Imperial Tutor ay tiyak na may mataas na katayuan. Oo, ito ay isang general ng militar. Sabi ng Imperial Tutor, sa mga general ng militar na ito, may mga sumuko sa simula at may pananagutan sa kaligtasan ng kabisera ng Imperial, at mayroon ding mga sumuko sa bandang huli. Ang mga taong ito ay may mga pangkat sa kanilang mga kamay. Bagamat iba ang bilang, tiyak na hindi ito maliit na bilang kapag pinagsama-sama. Kung magplano tayo ng mabuti, hindi magiging problema upang iligtas tayo mula rito. Talaga, magaling yan. Imperial Tutor, kung maaari mong hayaan ang mga taong ito na kumilos, bakit hindi mo sila hinayaang kumilos ng mas maaga? May nagdududang tanong. Ang mga taong ito ang aking trump card. Noong una, hindi ko sinasadyang gamitin ang mga ito. Pagkatapos kong makipag-ugnayan sa hukbo sa labas at sa mga prinsipe ng nakaraang emperador, maaari kong hayaan ang mga taong ito na bigyan ng suntok ang ating kasalukuyang emperador sa kritikal na sandali. Kung ganoon, magkakaroon tayo ng higit na kumpiyansa sa pagtatuboy sa kanyang kasalukuyang posisyon. Sabi ng Imperial Tutor, mayroon talagang ganoong pangkat sa network ng Imperial Tutor. Ang mga taong ito ay ang mga piraso ng chess na kanyang inilibing. Nakatago sila ng napakahusay, handang gumanap ng isang papel sa kritikal na sandali. Sa pagtutulungan ng mga taong ito, magiging mas madali para sa kanila na magrebelde at itaboy si Huang Feng pagdating ng oras. Ang pagkakakilanlan ng mga taong ito, kahit ang kasalukuyang Huang Feng ay hindi alam. Ito ay dahil sa panahong ito, ang mga taong ito ay hindi lumalapit upang humingi ng awa para sa Imperial Tutor at sa iba pa. Bagamat may mga general ng militar na lumapit upang humingi ng awa, ito ay isang pandaraya lamang na ginawa ng Imperial Tutor. Ang mga taong iyon ay maliliit na karakter. Kung mahuli sila, hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Ngayon, ang mga piraso ng chess na orihinal na inihanda para magamit sa kritikal na sandali ay kailangang gamitin ng maaga. Hindi inaasahan ng Imperial Tutor na gagawin ni Huang Feng ang mga bagay ng walang awa. Wala siyang pakialam at inaresto ang mga taong iyon. Sa makatuwid, kung nais ng mga taong ito na mabuhay, kailangan nilang gamitin ang kanilang huling trump card. Kung hindi, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Matapos makinig sa mga salita ng Imperial Tutor, alam ng lahat ang tungkol sa malaking plano ng Imperial Tutor. Malinaw, ang mga piraso ng chess na ito ay tiyak na hindi natagpuan kamakailan. Tila matagal nang pinaplano ng Imperial Tutor na magrebelde laban kay Huang Feng. Kahit walang insidente sa negosyante, gagawin pa rin niya. Kung hindi, hindi niya ibinaon ng maaga ang napakaraming mahahalagang piraso ng chess. Bagamat nabigla sila sa plano ng Imperial Tutor, masaya sila dahil sa pamamaraan ng Imperial Tutor, malaki ang pagtaas ng tsansa nilang mabuhay. Ayon sa paglalarawan ng Imperial Tutor sa sitwasyon ng mga taong iyon, hindi magiging problema na iligtas sila. Pagkalabas namin, agad kaming aalis sa lungsod at makipagkita sa mga general at rebelding hukbo sa labas. Bagamat hindi kami makakapag-coordinate sa kanila mula sa loob, na lalong nagpapahirap sa rebelyon, wala kaming masyadong pakialam sa oras na ito, sabi ng Grand Preceptor. Tama na yan, tumango naman ang iba, hindi na sila makapaghintay na umalis sa malaking hall na ito sa lalong madaling panahon.
Kahit na ang tirahan ng Imperial Tutor ay hindi maliit, at ang mga tao ni Huang Feng ay nakapalibot lamang sa labas, hindi sila pumasok. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ng pagkawala ng kalayaan at kapangyarihan ay hindi maganda. Hindi nila gustong mamuhay ng ganito sa loob ng isang araw. Hindi na sila makapaghintay na makalabas ngayon. Malinaw na alam ng Imperial Tutor na ang bagay na ito ay hindi na makapaghintay pa. Dahil kumilos na si Huang Feng at inaresto ang mga taong nakiusap para sa kanila sa labas, tiyak na gagawa siya ng hakbang sa kanila sa lalong madaling panahon. Kung maghintay pa siya, huli na ang lahat. Sa makatuwid, ang Imperial Tutor ay mabilis na bumalik sa kanyang pag-aaral at nagsulat ng isang liham. Hinayaan niyang ilabas ito ng kalapati na tagadala. Napatingin ang lahat sa carrier na kalapati na unti-unting lumilipad palayo, umaasang maghahatid ito ng magandang balita sa kanila. Sa kabilang banda, bagamat walang alam si Huang Feng tungkol sa mga nakatagong chess pieces ng Imperial Tutor, pagkatapos niyang bumalik sa espasyong ito, ipinagpalit niya ang ilang mapagkakatiwalaang tao sa isang organisasyong katulad ng Genie Guards upang subaybayan ang mga opisyal ng korte. Kasama dito ang mga general. Hindi, binanggit ni Huang Feng ang bagay na ito sa sinuman. Kahit na ang pinakamataas na commander ng organisasyong ito ay walang anumang opisyal na posisyon. Hindi man lang alam ng mga tagalabas ang kanilang pag-iral. Ito ang sikretong sandata ni Huang Feng. Noong gabing iyon, nagdala ng masamang balita ang misteryosong commander na ito kay Huang Feng. Ibig mong sabihin, kakaiba ang kinikilos ng mga iyon ngayong gabi? Tanong ni Huang Feng. Oo, ang taong iyon ay tumango at sinabi, ang mga general ng militar na iyon ay sumang-ayon na makipagkita sa kanilang mga nasasakupan ngayong gabi. Bagamat ginawa nila ito ng maingat, nalaman pa rin namin ang tungkol dito. Hindi dapat kakaiba ang pakikipagkita sa kanilang mga subordinate. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng ang relasyon sa pagitan ng mga taong iyon at ng Imperial Tutor. Napaka-normal na bagay para sa isang general na makipagkita sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman kakaiba ang bagay na ito. Ang nakakapagtaka, kapag nakipagkita itong mga kampan nila, palihim silang lahat. Tsaka pagkaalis ng mga subordinate na yan, parang may binabalak sila, sabi ng lalaki. Tumango si Huang Feng. Sa espesyal na yugtong ito, kailangang bigyang pansin ni Huang Feng ang anumang abnormal na mga bagay. Kaya naman, sinabi niya sa lalaki, patuloy mo silang sinusubaybayan. Huwag mong hayaang malaman nila, at huwag kang madaling kumilos. Kung mayroon mang sitwasyon, ay report ka agad sa akin. Oo, yumuko ang lalaki at tahimik na umalis. Halatang sanay siya sa kung fu. Interesting. Itong mga taong to, hindi naman pwedeng magkarelasyon yung mga taong naka-house arrest, di ba? Kung ganoon, minamaliit ko talaga sila noon. Hindi ko inaasahan na mayroon silang ganoong koneksyon, sabi ni Huang Feng sa sarili. Kinabukasan, muling nakipagkita ang commander ng mahiwagang organisasyon kay Huang Feng. Matapos bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga, nagpakita rin si Huang Feng ng pagkagulat sa kanyang mukha. I didn't expect this. These guys are really good in hide, sabi ni Huang Feng sa sarili. Tapos, sabi niya sa katabi niya, let's go and see what's going on. Oo, syempre, walang pagdududa ang lalaki sa utos ni Huang Feng. Sinundan niya si Huang Feng palabas. Sa kabilang banda, nakatanggap din ng balita ang mga tao sa Imperial Tutor's Mansion sa oras na ito. Alam nilang ililigtas sila ng mga taong iyon ngayong gabi. Ang balitang ito ay nagpasigla sa lahat. Great, makakaalis na tayo sa mapahamak na lugar na ito. Oo, matagal ko nang gustong umalis sa mall dito na ito. Malinaw, walang pakialam ang taong ito na ito ang mansion ng Imperial Tutor sa oras na ito. Imperial Tutor, marami bang taong darating? Alam mo, maraming tao sa labas ng mansyon na ito, nag-aalalang sabi ng isa. Noong nakaraan, ang mga taong ito ay tumingin sa labas mula sa mga pader. Bagamat hindi sila malinaw na nagbilang, mayroong hindi bababa sa 2,000 tao na ipinadala ni Huang Feng sa labas. Napakalaki na ng numerong ito. Kung kakaunti lang ang darating para iligtas sila, halatang hindi sila magtatagumpay. Huwag kang mag-alala, this time, hindi bababa sa 30,000 ang darating. Kumpiyansa na sabi ng Imperial Tutor. Sa oras na ito, wala nang anumang gulat sa kanyang mukha. Kasiyahan at kaligayahan lamang ang naroon.
Bagamat maaga nilang inilantad ang kanilang trompeta, hanggat sila ay nabubuhay pa, sapat na. 30,000, napakarami. Kung gayon tiyak na walang magiging problema. Napakasaya ng lahat. Sa napakaraming tao na nagsasama-sama, tiyak na walang magiging problema para iligtas tayo. Gayunpaman, malalaman ba ito ni Huang Feng? May nag-aalalang tanong. Tiyak na malalaman niya ito, ngunit gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang gawin ito ng palihim. Susubukan nilang maantala si Huang Feng upang malaman ito. Pagdating ng panahon, kahit na malaman niya, huli na ang lahat. Lalabas na tayo, pagmamalaki ng Imperial Tutor. Tama, walang oras si Huang Feng para tipunin ang kanyang mga tropa. Sa oras na makaipon siya ng sapat na hukbo, nasa labas na tayo ng lungsod. Sa oras na iyon, imposibleng mahuli niya tayo. Kampante ring tumawa ang iba. Everyone, you are in such a good mood. It is so late, yet you are not resting. Instead, you are chat here. Mukhang hindi nakakadepress ang buhay dito. Habang nagmamayabang ang lahat, bigla silang nakarinig ng pamilyar na boses. Nanginginig ang katawan ng lahat. Nang tumingin sila sa direksyon ng boses ay mas lalo pang kitang-kita ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Bakit ka nandito? Tumingin ang Imperial Tutor kay Huang Feng, na dahan daw ang lumalapit na puno ng pagtataka ang mukha. Ang taong dumating ay si Huang Feng. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lang si Huang Feng ang nag-iisa. Sa tabi niya, may taong nakasuot ng itim na damit, itim na balabal, at hood. Walang nakakakita ng malinaw sa kanyang anyo. Bakit? Hindi ba ako welcome, Imperial Tutor? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Wala siyang pakialam sa gulat na ekspresyon sa mukha ng lahat. Bakit ka nandito? Ang mukha ng Imperial Tutor ay wala ng intensyon na mambabala. Dahil bumagsak na ang magkabilang panig, hindi na niya kailangan pang magpanggap. Mukhang hindi talaga ako tinatanggap ng Imperial Tutor. Walang pakialam si Huang Feng sa saloobin ng kabilang partido. May ngiti pa rin siya sa mukha. Pumunta ako dito para samahan ang lahat na manood ng magandang palabas. Manood ng palabas. Medyo nataranta ang lahat. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng. Oo, gusto ko lang manood ng palabas. I think this show will be very exciting. So gusto kong samahan lahat na manood nito, Huang Feng said. Kabanata 1559. Nataranta ang lahat sa sinabi ni Huang Feng. Hindi nila alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, ang pagdating ni Huang Feng ay nagpaligaya sa marami sa kanila, lalo na ang Grand Preceptor. Sa orihinal, inilantad niya ng maaga ang kanyang trump card. Bagamat mailigtas niya ang kanyang buhay, medyo ayaw pa rin niya. Pagkatapos ng lahat, sa proseso ng pakikipaglaban kay Huang Feng sa hinaharap, magkakaroon ng mas kaunting mga pamamaraan. Gayunpaman, dumating talaga si Huang Feng nang hindi inanyayahan, na medyo nagulat siya. Dapat malaman ng isang tao na ang mga taong dumating upang iligtas sila ay darating sa lalong madaling panahon. 30,000 tao iyon. Hindi magiging problema ang pakikitungo sa 2,000 tao sa labas. Sa oras na iyon, tiyak na madadala nila siya at ang iba pa. Sa oras na ito, talagang lumitaw si Huang Feng dito. Ito ay mahusay. Sa oras na iyon, maaaring samantalahin niya at ng iba pa ang pagkakataong agawin si Huang Feng. Sa ganitong paraan, maaari silang umalis ng mas maayos. Maaari pa nilang direktang patayin si Huang Feng sa labas. Siguradong magugulo ang palasyo. Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa kanila ang magrebelde. Malinaw, hindi lang ang Grand Preceptor ang nakaintindi nito. Sa makatuwid, maraming tao sa eksena ang lihim na natuwa matapos makita si Huang Feng. May mga taong tuwang-tuwa na hindi man lang naitago ang ngiti sa kanilang mga labi. Nakita ni Huang Feng ang ngiti sa mga mukha ng mga taong iyon at halos nahulaan niya ang kanilang iniisip. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Sa oras na ito, biglang may sumigaw mula sa labas. Napakalambot ng tunog ng labanan noong una. Pagkatapos, palakas ng palakas ang tunog. Pagkatapos, ang tunog ng labanan ay nagmula sa lahat ng direksyon. Lahat ng nasa eksena, maliban kay Huang Feng at ang Grand Preceptor, ay may ngiti sa kanilang mga mukha. Malinaw, naiintindihan nila kung ano ang nangyayari. Tila may pag-asa na makalabas sila. Mukhang nangyari na ang ilan sa mga inaabangan mo.
Sabi din ni Huang Feng na may bahagyang ngiti. Bagamat medyo nagulat ang lahat na si Huang Feng ay walang anumang pagdududa sa oras na ito at kahit na nagpakita ng isang ngiti, ang mga katotohanan ay naitatag na. Anuman ang ginagawa ni Huang Feng, wala itong silbi. Ang dami lang niyang tao sa labas, at silang dalawa lang ang nasa loob. Huang Feng, hindi ko alam kung bakit ka biglang sumulpot dito, pero kailangan kong sabihin, dumating ka sa maling oras. Sa pakiramdam na ang tagumpay ay nasa kanyang kamay na, ang matanda ay hindi na nakipaglaro ng Tai Chi kay Huang Feng. Hindi man lang siya tinawag na, Your Majesty, at diretsyong tinawag siya sa kanyang pangalan. Mula sa pananaw ng Grand Preceptor, tiyak na kailangan nilang lumabas. Kung tutuusin, iyong mga tao sa labas ay kumilos na ayon sa kasunduan, kaya walang problema. Sa panahong iyon, magbabago ang katayuan ng magkabilang panig. Si Huang Feng ay magiging kanilang bilanggo, at sila ay magiging malaya. Hindi man lang magiging problema para sa kanila na maibalik ang kanilang mga posisyon sa isang iglap. Hindi pa ba ang tamang oras? Ngumiti si Huang Feng. Tama, alam mo ba ang nangyari sa labas? Nandito na ang ating mga reinforcements, tapos ka na. Malapit ka ng maging bilanggo. Hindi napigilan ng isang opisyal na sabihin ang pagmamalaki. Ang iba ay tumingin din kay Huang Feng na may nakamamanghang ekspresyon. Isang preso, si Huang Feng ay hindi natarante kahit kaunti. So you're saying na yung mga tao sa labas lahat pinatawag mo? Tama na yan. Well, kahit na makalusot sila sa pagkubkob sa labas, sa tingin mo kaya kitang patayin bago sila makarating dito? Malamig ang mukha ni Huang Feng. Natigilan ang lahat. Medyo kampante talaga sila ngayon. Naramdaman nila na dumating na ang kanilang mga reinforcement, kaya hindi nag-aalala si Huang Feng. Gayunpaman, nakalimutan nila na ang kakayahan ni Huang Feng ay napakalakas. 3 sipa ang napatay niya ngayon lang. Masyadong nakakatakot. Gaya ng sinabi ni Huang Feng, maaari niyang patayin ang mga ito bago dumating ang mga taong iyon sa labas. Sa oras na iyon, kahit na mapatay si Huang Feng, hindi sila makakaligtas. Sa pag-iisip nito, ang lahat ay walang kamalay-malay na umatras ng ilang hakbang, gustong lumayo kay Huang Feng. Puno ng gulat ang mga mukha nila. Ngayong dumating na ang mga reinforcements, talagang ayaw nilang patayin nang malapit na nilang mabawi ang kanilang kalayaan. Natatakot ka ba? Tiningnan ni Huang Feng ang mga galaw ng lahat at bahagyang ngumiti. Don't worry, you don't have to be afraid. I won't kill you. Kung gusto kitang patayin, matagal ka nang namatay. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, nakahinga ng maluwag ang lahat. Bagamat ayaw nilang aminin ito, takot na takot sila kay Huang Feng sa kanilang mga puso. Lahat sila ay mahihinang opisyal ng sibil. Hindi sila ang mga kalaban ni Huang Feng. Alam mo ba kung ano ang magandang palabas na sinabi ko lang? Nagpatuloy si Huang Feng. Nataranta ang lahat. Well, I won't beat around the bush with everyone. Ang magandang palabas na sinabi ko ay related sa mga nangyayari sa labas, sabi ni Huang Feng. May kinalaman ito sa nangyayari sa labas. Ang Grand Preceptor ay tuliro. Hindi niya alam kung bakit hindi natatakot si Huang Feng sa oras na ito, ni hindi niya sila pinatay. Nalaman niyang hindi niya talaga naiintindihan si Huang Feng. Tama na, sinabi ni Huang Feng, bueno, nagsimula na ang magandang palabas. Umupo na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, tumanggo si Huang Feng sa taong nasa likod niya. Naunawaan ng tao at direktang pumunta sa harap at kinuha ang isang. Opisyal, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako, Huang Feng. Sabi mo hindi mo kami papatayin. Nagulat ang opisyal sa ginawa ng lalaking nakaitim. Sabi niya na may takot sa mukha. Halatang akala niya ay papatayin siya ng lalaki. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi siya makalaya. Umaasa lang siya na tutuperin ni Huang Feng ang kanyang pangako. Ba, diretsyong sinampal ng lalaking nakaitim ang opisyal. Parang hindi isang mahalagang opisyal ng korte ng imperial ang hawak niya, kundi isang ordinaryong hudlom. Huwag kang mag-alala. Sinabi kong hindi kita papatayin ngayon, kaya hindi ko gagawin, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, sinundo na ng lalaking nakaitim ang opisyal. Pagkatapos, tumalon siya sa lugar at tumalon sa bubong sa tabi niya. Napakataas ng bahay na ito. Mula sa bubong, kitang-kita ng isa ang nakapaligid na sitwasyon, lalo na ang sitwasyon sa labas ng Grand Preceptor's Mansion.
Pagkarating sa bubong, casual na itinapon ng lalaking nakaitim ang opisyal doon. Naalarma ang sigaw ng opisyal at saka nagmamadaling umupo. Nang makita niya ang lalaking nakaitim na tumalon sa bubong, nakahinga siya ng maluwag. Tapos, ganoon din ang ginawa ng lalaking nakaitim. Isa-isa niyang binuhat ang mga opisyal sa lupa hanggang sa bubong. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga opisyal, kabilang ang Grand Preceptor, ay itinapon sa bubong. Sa oras na ito, tumalon din si Huang Feng sa bubong at sinabi sa mga tao, lahat, ito ay isang magandang posisyon. Mas malinaw mong makikita ang palabas mula rito. Hindi naintindihan ng karamihan kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng sa palabas. Nagtataka pa rin sila kung bakit isinubo sila ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal, itinuro ng isang opisyal ang labas ng Grand Preceptor's Mansion na may takot na mukha at sinabi sa karamihan, tingnan mo, tingnan mo. Nagulat ang mga tao at agad na tumingin sa labas ng Grand Preceptor's Mansion. Napakataas ng posisyon na ito, kaya kitang-kita nila ang labas. Sa oras na ito, mayroon talagang dalawang panig na nag-aaway sa labas. Dahil sa napakaraming sulok, nakikita pa nga ng karamihan ang mga damit sa lahat. Halatang magkaiba ang kasuotan ng magkabilang gilid, kaya malinaw na nakikilala ng karamihan kung sino ang nasa saang panig. Hindi nagtagal, naunawaan ng mga tao kung bakit ang lalaking nakasuot ng itim na baluti ay may takot na mukha. Ito ay dahil nalaman nilang ang mga taong nakasuot ng itim na baluti ay minamasaker ang mga taong nakasuot ng pulang baluti sa kabilang panig. Oo, patayan iyon. Ang mga taong nakasuot ng pulang baluti ay walang kahit na katiting na panlaban kapag nahaharap sa pag-atake ng kabilang panig. Kahit na mas marami ang naka-red armor, hindi pa rin nila mababago ang kanilang kapalaran na masaker. Napakalinaw ng karamihan na ang mga taong nakasuot ng itim na baluti ay ipinadala ni Huang Feng, at ang mga taong nakasuot ng pulang baluti ay ang mga taong dumating upang iligtas sila. Sa madaling salita, ang mga gwardya na ipinadala ni Huang Feng ay walang awa na minamasaker ang mga reinforcement ng mga opisyal na nasa ilalim ng house arrest. Paanong hindi sila matatakot kapag nakita nila ang sitwasyong ito? Imposible, imposible ito. Ang mga mukha ng maraming opisyal ay puno ng hindi paniniwala. Bulong nila sa sarili nila na parang hindi makapaniwala sa nakita. Sa kanilang opinyon, ang lakas ng labanan ng bawat sundalo ay halos pareho. Sa kasong ito, mas maraming tao, mas malakas ang lakas ng labanan. Ang mga taong dumating upang iligtas sila sa pagkakataong ito ay higit sa 10 beses ang bilang ng mga gwardya na ipinadala ni Huang Feng. Kaya naman, sa mata ng mga opisyal na ito, nakatitiyak silang makakawala sila sa pagkubkob sa pagkakataong ito. Ito ay hindi isang problema sa lahat. Ngunit ano ang kanilang nakikita ngayon? Isa itong ganap na one-sided massacre. Ang mga tao ni Huang Feng ang pumapatay sa kanilang mga reinforcement. Ayaw nilang tanggapin ito. Gayunpaman, kahit saang direksyon sila tumingin, pareho ang sitwasyon. Ang bilang ng mga taong nakasuot ng itim na baluti ay tila hindi nabawasan, habang ang bilang ng mga taong nakasuot ng pulang baluti ay mabilis na nawawala. Tuwing nahuhulog ang isa sa kanila, tumatalo ng puso ng maraming opisyal sa bubong. Paano ito, mahal na mga opisyal? Kontento na ba kayo sa dulang ito? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ikaw ba nag-ayos nito? Tanong ng Grand Preceptor na may nanginginig na boses. Noong una, puno siya ng kumpiyansa at naniniwalang makakalabas siya, ngunit ngayon, wala na siyang kumpiyansa. Kahit ngayon, sa labas, ang kanilang mga reinforcement ay higit pa sa mga gwardya ni Huang Feng, ngunit wala pa rin siyang kumpiyansa. Inayos ko. Umiling si Huang Feng, sa palagay ko ay mas alam mo kung ano ang nangyayari sa mga taong iyon, Grand Preceptor. Hindi ko sila tinawagan. Panipi, nawala ng masabi ang mga opisyal. Tama, ang mga reinforcement na iyon ay tiyak na hindi inayos ni Huang Feng. Tinawag sila ng mga ito. Sa huli, hindi nila inaasahan na talagang napakalakas ng mga gwardya na inilagay ni Huang Feng dito. Kahit na ang kanilang bilang ay malinaw na maliit, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa kanilang mga reinforcement. Lahat, huwag kayong mag-alala. Dahan-dahan nating panuulin ang dula dito. Tumingin din si Huang Feng sa labas at sinabi, kahit na ang bilang ng mga reinforcement na tinawag ng mga opisyal na ito ay medyo wala sa kanyang inaasahan, si Huang Feng ay hindi nag-alala.
Dapat malaman na ang mga gwardya na nagbabantay sa labas ay hindi mga ordinaryong gwardya, sila ay ipinagpalit ni Huang Feng. Dahil martial arts lang ang meron sila at walang ibang talento, hindi masyadong mataas ang presyo nila. Siyempre, ito ay kamag-anak din. Si Huang Feng mismo ay ipinagpalit lamang ng 5,000 tao. Ang pag-aayos ng 2,000 tao dito ay hindi na maliit na bilang. Kabanata 1560. Bagamat nag-ayos si Huang Feng ng 2,000 tao dito, ang 2,000 tao na ito ay may mga third-rate na kasanayan. Wala silang panggigipit na harapin ang mababang uri ng mga sundalo. Masasabing madaling talunin ng isang tao ang 10 tao. Bukod dito, sa oras na ito, hindi ito ang oras para opisyal na singilin at sumire sa mga linya ng kaaway. Ang 2,000 sundalong ito ay nagpakita ng buong tapang. Dahil dito, nagkaroon ng eksenang nawala ng pag-asa sa maraming opisyal. Iyon ay, isa-isang nahulog ang mga reinforcement, habang ang mga sundalo sa gilid ni Huang Feng ay parang mga bato sa tabi ng dagat. Hirap pa rin sila gaya ng dati. Walang pagbabago sa dami ng tao. Sa oras na ito, hindi lamang ang mga opisyal sa bubong ang natakot. Maging ang mga reinforcement sa labas ay nagpapanik na sa mga oras na ito. Ito ay dahil nalaman nilang kahit anong pilit nila, hindi nila kayang masira ang depensa ng mga taong ito. Ang mga taong ito ay malinaw na maliit sa bilang, ngunit sila ay hindi mapatay. Ang kanilang mga pag-atake ay laging nakakaligtaan, at ang mga pag-atake ng kalaban ay palaging nakakalito. Madalas silang nakamamatay. Sa makatuwid, sila ay natakot. Ang ilan sa kanila ay walang kamalay-malay na pinabagal ang kanilang mga yabag sa pagsingil. Ang ilan sa kanila ay palihim na umaatres. Ito ay dahil natatakot na sila. Nadama nila na kung magpapatuloy sila sa pagsingil, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Nakakahawa ang pagtakas. Nang makita ng mga taong iyon ang mga taong nakapaligid sa kanila na tumatakbo palayo, nawalan sila ng lakas ng loob na magpatuloy at nais na tumakas. Dahil dito, ilang dosenang tao na lamang ang tumakas. Sa huli, may daan-daang tao, libu-libong tao, hanggang sa tuluyang natalo. Hayaan mo silang makahabol. At saka, hayaan mong mahuli ng mga tao mo ang utak sa likod ng mga taong ito. Nakita ni Huang Feng na maayos na ang sitwasyon sa ibaba, kaya sinabi niya sa lalaking nakaitim na nakadamit sa tabi niya. Bahagyang yumuko ang lalaking nakaitim at umalis dala ang utos. Pagkatapos, lumingon si Huang Feng para tingnan ang mga opisyal sa paligid niya at sinabing, "Lahat, ito ay isang magandang palabas, hindi ba?" Napakaganda, tama. Sa oras na ito, mapotla ang mga mukha ng mga opisyal. Walang magawa silang nanunood habang ang kanilang mga reinforcement ay tumakas sa gulat. Gusto nilang tawagan sila pabalik, ngunit hindi nila magawa. Not to mention, baka hindi sila marinig ng mga taong iyon. Kahit narinig nila, hindi na babalik ang mga iyon. Natakot na sila sa labas ng kanilang talino. Imposibleng ipagsapalaran nila ang kanilang buhay para sa kanila. At hindi lamang ang mga sundalo ang natakot sa kanilang mga talino. Kahit na ang mga taong ito ay natakot sa kanilang mga talino. Hindi nila inaasahan na ang mga gwardya na inayos ni Huang Feng sa labas ng Grand Preceptor's Mansion ay talagang napakalakas. Ito ay lubhang lampas sa kanilang inaasahan. Sinira rin nito ang huling pag-asa nilang makatakas. Kumbinsido ang matandang ito. Huminga ng malalim ang Grand Preceptor. Ang buong pagkatao niya ay tila 10 taon na sa isang iglap. Ginamit pa niya ang kanyang huling trumpeta. Sa huli, hindi pa rin siya nakatakas. Obviously, dead end lang ang naghihintay sa kanya. Ang iba ay halatang naiintindihan ng sitwasyon. Napakakulit din ng mga mukha nila. Ang kanilang mga mukha ay mapotla, at ang kanilang mga mata ay walang magawa. Nakaramdam din sila ng kawalan ng pag-asa. Matapos makulong sa napakaraming araw, desperado na sila. Gayunpaman, binigyan sila ng Grand Preceptor ng isang kislap ng pag-asa. Pero ngayon, parang wala na itong pag-asa. Well, the show is over. Everyone, go and rest. Gabi na, sabi ni Huang Feng sa ilang tao. Pagkatapos nun, tumalon siya pababa. Pagkatapos, inilipat niya ang isang hagdan at inilagay doon para sa mga opisyal na bumaba ng mag-isa. "Kamahalan, paano mo kami haharapin?" Malakas na tanong ng Grand Preceptor. "Di ba sabi ko kanina, ipapadala kita sa battlefield?"
Kung mabubuhay ka man sa battlefield, it will depend on your own ability. Lumingon si Huang Feng at sinabi. After that, umalis na ulit siya. Ang Grand Preceptor at ang mga opisyal ay tumingin sa likod ni Huang Feng habang siya ay umalis. Matagal silang hindi nag-uusap, natahimik ang buong bubong. Grand Preceptor, ano ang dapat nating gawin? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay hindi naiwasang magtanong ng isang opisyal sa Grand Preceptor na may kislap ng pag-asa. Noong nakaraan, ang Grand Preceptor ay palaging nag-iisip ng paraan. Sa oras na ito, maaari lamang niyang ipit ang kanyang pag-asa sa Grand Preceptor. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Grand Preceptor ay malinaw na walang ibang paraan. Umiling siya at sinabing, wala rin akong paraan. Lahat, maghintay sa larangan ng digmaan. Hindi ako pupunta. Ang Huang Feng na iyon ay malinaw na nagpapadala sa amin sa aming kamatayan. Hindi ako pupunta sa larangan ng digmaan. Mukhang na-provoke ang isang opisyal at nagsimulang sumigaw ng malakas. Hindi pupunta. Kung hindi ka pupunta sa larangan ng digmaan, saan ka pupunta? May choice ba tayo ngayon? Sabi ng isa pang opisyal na puno ng panunuya ang tono. Hindi ako pupunta sa battlefield kahit mamatay ako. Hindi ako pupunta. Patuloy na umiling ang opisyal. Puno ng determinasyon ang mukha niya. Sa halip na malupit na patayin sa larangan ng digmaan, mas mabuting mamatay ng mabilis na kamatayan. Dito, kasalanan mo ang lahat. Sa oras na ito, biglang tumayo ang isa pang nababagabag na opisyal. Itinuro niya ang Grand Preceptor na may mabangis na ekspresyon at sinabi, kasalanan mo ang lahat kung bakit mo kami kinukulam para magrebelde. Kung hindi, wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Kasalanan mo ang lahat. Oo, kasalanan mo ang lahat. Sa oras na ito, ang lahat ay na-provoke sa punto ng kabaliwan. Napagtanto nila na kahit anong paraan ang kanilang ginamit, hindi sila makakatakas sa kontrol ni Huang Feng. Dahil dito ay nawalan sila ng pag-asa. Sa isang desperado na sitwasyon, ang mga tao ay gagawa ng ilang matinding bagay. Gayunpaman, sa harap ng mga akusasyong ito, hindi nagbago ang ekspresyon ng Grand Preceptor. Patay na ang puso niya. Alam niyang wala ng pag-asang makatakas, kaya't naghihintay na lamang siya sa larangan ng digmaan. Kung tungkol sa mga akusasyon ng mga taong ito, wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nagkaroon ng parehong kapalaran. Lahat sila ay naghihintay ng kamatayan. Say something. Hindi ka ba masyadong marunong? Bilasan mo at mag-isip ng paraan para mailigtas tayo. Sigaw ng tao sa Grand Preceptor ng baliw. Wala akong paraan, sabi ng Grand Preceptor. Kung walang paraan, sabay-sabay tayong mamatay. Imbes na mapahiya ako sa larangan ng digmaan, mas mabuting tapusin ko na ang sarili kong buhay. Ungol ang tao. Pagkatapos, bigla niyang sinunggaban ang Grand Preceptor at sumigaw, kung gusto mong mamatay, sabay tayong mamatay. Sa oras na ito, lahat ay nasa bubong pa. Hindi pa sila bumababa. Ang lugar na ito ay hindi bababa sa 10 metro sa ibabaw ng lupa. Nang ang Grand Preceptor ay sinunggaban ng tao, agad siyang nawalan ng balanse. Pareho silang tumigilid at bumagsak sa lupa. Bang! Panipi! Nagsisigawan silang dalawa. Pagkatapos, isang mabigat na bagay ang nabasag sa lupa. Ang Grand Preceptor ay idiniin at direktang binasag sa lupa. Nagluwa siya ng malaking bibig ng dugo. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Pagkatapos, hindi niya sinasadyang nilamon ang kanyang huling hininga. Ang tao sa tuktok ng Grand Preceptor ay nasa isang masamang sitwasyon. Hindi man siya agad namatay, halos naroon na siya. Tinatayang tiyak na hindi siya makakadaan ngayong gabi. Lalo na kapag walang paraan upang makatanggap ng anumang paggamot, ito ay mas tiyak na siya ay mamamatay. Haha, patay na yung matandang yon. Buti na lang namatay. Kasalanan niya lahat. Kung hindi, hindi na sana ako bumagsak sa puntong ito. Oo, ang maldita na matandang iyon. Buti na lang namatay siya. Damn him. Ang pagkamatay ng Grand Preceptor ay hindi nakadama ng simpatiya sa iba. Labis na natakot at nanghinayang ang lahat. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang dahilan mula sa kanilang sarili. Sa makatuwid, sinisi nilang lahat ang Grand Preceptor. Naramdaman nila na sinaktan sila ng Grand Preceptor. Kung hindi dahil sa pangkukulam ng Grand Preceptor, hindi sila mahuhulog sa puntong ito. Ang lahat ay nagpakawala saglit.
Gayunpaman, ang pagkamatay ng Grand Preceptor at ang taong iyon ay pumukaw din ng mga nakatutuwang kaisipan sa mga puso ng ilang tao. Sa kanilang opinyon, wala silang pag-asa. Kahit na ang Grand Preceptor ay patay na, hindi sila mabubuhay ng matagal. Anyway, mamamatay na sila. Ito ay mas mahusay na tapusin ito sa kanilang sarili. Dahil dito, sunod-sunod na tumalon mula sa bubong ang ilang tao. May mga namatay on the spot. Ang ilan ay hindi agad namatay. Sa halip, patuloy silang nananangis sa lupa. Ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang iba naman, bagamat hindi nagpakamatay sa oras na ito, mapula ang kanilang mga mukha. Wala silang naramdaman na espesyal tungkol sa miserabling sitwasyon sa ibaba. Bumaba lang sila ng hagdan ng walang ekspresyon. Pagkatapos, pumasok sila sa kanilang mga silid at naghintay ng huling sandali na dumating. Sa kabilang banda, hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Huang Feng sa palasyo, natanggap niya ang balita na namatay na ang Grand Preceptor. Bahagya itong natigilan, ngunit isinantabi niya ito. Sa orihinal, ang mga taong ito ay higit pa o hindi gaanong patay sa kanyang puso. Kaya lang gusto niyang pumunta sila sa larangan ng digmaan at gampanan ang kanilang huling papel. Gayunpaman, kahit na wala sila, wala siyang pakialam. Sa makatuwid, hindi nagtagal ay tumigil si Huang Feng sa pag-aalaga sa tirahan ng Grand Preceptor. Sa halip, nag-aalala siya sa mga general ng rebelde ngayong gabi. Sa pagsisikap ng commander ng espesyal na organisasyon at ilang iba pang general, nahuli nila ang karamihan sa mga taong lumahok sa rebelyon ngayong gabi. Iilan lang ang nakatakas. Gayunpaman, ang tarangkahan ng kabisera ng imperial ay sarado. Halos imposible na silang makatakas. Ilang sandali lang ay nahuli na sila. Pagkatapos ng labanan ngayong gabi, halos lahat ng mga kasabwat ng tirahan ng Grand Preceptor ay nahuli. Dahil dito, ganap na napawi ni Huang Feng ang kanyang mga alalahanin. Ang susunod na hakbang ay ang pagpaplano para sa kanyang personal na ekspedisyon. Gayunpaman, bago pumunta sa ekspedisyon, halatang kailangan pa ring harapin ni Huang Feng ang mga usapin ng Imperial Court. Kung tutuusin, napakaraming opisyal ang biglang nawawala. Siguradong magiging magulo ito sandali. Sa oras na ito, hindi makaalis si Huang Feng. Maaari lamang siyang manatili sa kabisera ng imperial. Magbibigay ito ng kumpiyansa sa lahat upang walang maglakas loob na magkaroon ng ibang iniisip. Sa katunayan, pagkatapos ng dumadagandong na paraan ni Huang Feng sa pagkakataong ito, walang sinuman sa buong Imperial Court ang nang-ahas na mag-isip pa. Ang halimbawa ng Grand Preceptor ay nasa harap nila. Hindi sila bobo, natural, hindi sila gagawa ng anumang katangahan. Sa makatuwid, sa mga susunod na araw, kahit na ang buong korte ng imperial ay magulo sa ilang sandali, walang nangyaring malaking bagay. Sa katunayan, maraming tao ang nagsumikap upang gumanap ng maayos at nagsisikap na ma-promote. Kung tutuusin, napakaraming opisyal ang biglang nawawala sa pagkakataong ito. Nangangahulugan ito na marami pang opisyal na posisyon. Ito ay lubhang nakatutukso. Ang iba ay natural na gustong ma-promote. Hindi inisip ni Huang Feng ang pag-promote ng ilang tao. Hindi niya intensyon na hayaan ang buong Imperial Court na maging mga taong ipinagpalit niya. Hindi magandang bagay iyon. Wala nang ibang boses.